anak na panganay ng dating emperador na si Li Chengyan. Sinamantala ang paglaban sa mga Hun upang palakasin ang kanyang hukbo. Pagbalik sa kabisera, hindi nagbago. Sa pag-agaw ng trono, walang piniling paan. Pilason ang dating emperador, isang taong walang katapatan, kawalang hiyaan, at kawalan ng paggalang sa magulang. Nararapat sa pagpugot ng ulo. Kapatid, bago mamatay, may pagsisisi ka ba? Pagsisisi. Nagsisisi talaga ako. Nagsisisi ako na hindi ko nakilala ang inyong masamang hangarin mag-asawang ito. Li Chengyan, nasa bingit ka na ng kamatayan. Nag-akusa ka pa rin sa emperador. Ito lang naman ay tagumpay ng isa, pagkatalo ng isa. Rower, ako ang may kasalanan sa inyo. Kung may susunod na buhay, tutumbasan ko ang inyong kabutihan. Hindi kasalanan ng prinsip. Ako ang walang kakayahan. Hindi ko natalo ang taong itim ang budhi. Ang mamatay kasama ang prinsipe ay parang magkasama pa rin tayo. Ito ay karangalan para sa akin. Ang halina, isagawa ang parusa. Li Chengfeng, kung may susunod na buhay, papatayin kita. Ito ay kawalan ng katapatan, kawalang hiyaan, kawalan ng paggalang sa magulang. Nararapat sa pagpugot ng ulo. Ako buhay pa. Prinsip, malapit nang matalo ang mga Hun. Tayo. Malapit nang manalo. Mga Hon. Token. Nabuhay muli ako. Nabuhay muli bago bumalik sa kabisera. Mabuti, mabuti. Liruyan. Li Chengfeng, hindi ko ito palalampasin. Ako si Li Chengyan, magiging walang saysay bilang prinsipe ng Daxia. Narito ang utos ng emperador. Li Chengyan, tumanggap ng utos. Utos ng emperador ng Daxia. Prinsep Li Chengyan, mabilis na bumalik sa kabisera para mag-ulan. Kung hindi, ituturing na pagpapalakas ng sariling hukbo. Sa nakaraang buhay, nagmamadali akong bumalik sa kabisera. Inakusahan ng pagpapalakas ng hukbo na wala ng posisyon bilang prinsipe. Mabuti. Dahil sinasabi niyong nagpapalakas ako ng hukbo, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin noon. Ikaw, hindi pwede, Prinsep. Li Chengyan, ito, ang ika-negatibo, 12 na gintong token. Talaga bang, iniisip mo na hindi ka papatayin ng emperador? Ikaw, Anong tawag mo sa akin? Li Chengyan, ako. Ako ay tiwaling tauhan ng emperador. Ikaw, papatayin mo ako? Hindi ka palalampasin ng emperador. Papatayin ka. Madudumhan ang aking espada. Zhang Yi. Sa, Yung nuko, direktang tinawag ang buong pangalan ng prinsipe. Ayon sa batas ng dakilang siya. Ano ang parusa? ayon sa batas ng dakilang siya, kapag isang alipin ang direktang tumawag sa pangalan ng kanyang Panginoon, rentang palo ng pamalo. Mabuti. Dalhin siya't bubugin ng husto. Li Chengyan, malapit na tauhan ako ng emperador. Naghihimagsik ka. Kataas-taasan. Ito, baka hindi tama. Zhang Yi, makinig sa utos. Narito ang inyong lingkod. 50,000 manatili sa hilagang hangganan. 30,000 maghanda. Pagkatapos ng 3 araw, sumama sa akin papuntang kabisera. Kataas-taasan. Ito ba ay... Sa tabi ng emperador, may mga taksil na nagpapahamak sa bansa. Sumama sa akin papuntang kabisera. Linisin natin ang paligid ng emperador. Sa nakaraang buhay, pagdating ko pa lang sa aking mansyon, dumating na si Liruyan upang akitin ako. Tapos na ulit ang lahat. Sa Golden Luan Hall. Aking mabuting kapatid, ngayong pagkakataon, ako na ang magdadala sa iyo sa bulwagan. Kataas-taasan, bakit ka bumalik? Hindi mo man lang hinanap ang iyong lingkod. Liruyan. Sa loob ng kwartong ito, tayo lang ang dalawa. Pumasok ka ng ganyan-ganyan. Hindi ba ito angkop? Kataas-taasan, bakit mo nasabi iyon? Naghihintay pa rin ako sa inyo. Napakasalan ako. Kataas-taasan, ano ang ibig sabihin nito? Liruyan. Habang ako'y nakikipagdigma sa harap, ikaw sa likuran ay nanlinlang sa aking ama. Sinabi mong nag-ipon ako ng lakas. Pinaghihinalaan kita, na ikaw ay isang titik ng kaaway. Kataas-taasan, nagbibiro ka lang ba sa akin? Nagtatawanan? Ano sa palagay mo? Hayop ka, naglakas loob kang gawin ang masama. Ay binibining liw sa liwanag ng aw.
Aking mabuting kapatid, ganito ba talaga ang pagnanais mo para sa trono ko? Kapatid, ano ang ginagawa mo? Ano ang hinihintay ninyo? Iligtas ninyo ako. Sino ang maglakas loob? Yamang ganito ang iyong pagnanais para sa aking trono. CJ, dalhin kita ngayon sa harap ng ama. May mga bagay bang dapat ihara? Kung wala, tapos na ang pulong. Emperador, mayroon akong ihahapat. Ang prinsip, si Lichenian, ay hindi iginagalang ang emperador. Parang wala lang ang 12 gintong palatandaan. Tiyak na maghahari-harian na siya sa kanyang hukbo. Mangyaring magpadala ng hukbo, mahal na hari, at tanggalin siya bilang tagapagmana. Sumasang-ayon ako, hindi sumunod sa utos ng hukbo ang tagapagmana, tiyak na may masamang hangarin. Sumasang-ayon ako, mangyaring magdesisyon ka agad, mahal na hari, bago mahuli ang lahat. Kalokohan. Mahal na hari, mahigpit ang labanan sa haapan, tulad ng sinasabi nila. Ang heneral sa labas ay hindi laging sumusunod sa utos. Mahal na hari, isipin ang nangyari kay Yuffie. Mukhang matagal ng kampi, si Dukining sa tagapagmana. Gusto mo bang agawin ang trono? Liu Qiangshan, paninirang puri iyan. Tama na. Ano sa palagay ninyo, mga mahal na ministro, kung aking tatanggalin ang tagapagmana? Sino ang maaring humalili? Hindi pwede, mahal na hari. Ang tagapagmana ay batang henyo, at kasalukuyang nagpa-practice sa hukbo. Huwag magdesisyon ng padalos-dalos. Practice sa hukbo? Sa tingin ko ay paghahari-harian lang iyon. Mahal na hari, inirekomenda ko si ikatlong Prince Li Chengfeng. Mahusay ang kanyang pagkatao, mahal ang mga tao, karapat-dapat sa trono. Ministro Liu, binabaliktad mo ang kinaugaliang pamamaraan. Ang tagapagmana ay ang panganay na anak ng Rina, panganay at mahusay, at walang malaking pagkakamali. Kapag bumalik ang tagapagmana, malalaman niya ang iyong pagmamalasakit. Mahal na hari, huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Mahal na hari, halatang halata ang paghihimagsik ng tagapagmana. Mangyaring tanggalin siya bilang tagapagmana, mahal na hari, para mapanatag ang kaharian. Mga kasinungalingan. Sinasabi ni Ministro Liu na naghihimagsik ako, bakit hindi ko alam? Ama, tulungan mo ako, Ministro Liu. Chengyan, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo si Chengfeng. Ama, bakit hindi mo siya anungin kung ano ang balak ni Li Chengfeng? At ni Li Ruyan? Ama, narinig ko na bumalik ang aking kuya mula sa digmaan. At nais kong galawin siya. Nang buksan ko ang pinto, nakita kong hinahawakan ng aking kuya. Si Liu Ruyan na anak ni Ministro Liu. Agad kong pinigilan siya, ngunit nagalit ang aking kuya. Kaya dinala ako rito. Ano? Kumusta na ngayon si Ruyan? Mahal na hari. Ipaglaban mo ang iyong lingkod. Ang aking anak na babae ay hindi pa kasal. At nangyari ito. Kung kumalat ito, paano na ako mabubuhay? Sex. Ministro Liu, kung totoo ito, ako ay tiyak na magbibigay ng kasagutan. Hahaha. Liu Xiangshan, magaling na pagganap yan. Dinungisan mo ang dangal ng aking anak, ngayon dinudungisan mo na rin ako. Mahal na hari, 20 taon akong naglingkod ng buong puso sa dakilang Xia. At ito lang ang aking kapalit. Hayaan na. Ngayon na lang ako mamamatay sa gintong bulwagan na ito. Dapat magsikap ka, Ministro Liu. Chengyan, tumahimik ka. Chengfeng, tanungin kita. Malaki ang bagay na ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Nasa loob lang siya. Lahat ng iba ay mga tauhan ko. Kahit hindi totoo, magiging totoo ito. Ama, totoo ang sinasabi ng inyong anak. Ang mga gwardya kung sina Wang Cheng at Liu Ruyan ay makakapagpatunay. Ano ba ang silbi ng patunay, mga tauhan mo rin sila? Tumahimik ka. Nandito ako. Hindi ko hahayaang magdaya sila. Tawagin ang mga saksi sa korte. Tawagin si Liu Ruyan. Pumasok si Wang Cheng sa korte. Binibini, sumasamba sa inyo, mahal na hari. Mababang tao, sumasamba sa inyo. Ano ba talaga ang nangyari? Anak. Walang kakayahan ang iyong ama na protektahan ka. Ngunit nandito ang mahal na hari, tiyak na ipaglalaban ka niya. Wang Cheng, sa harap ng mahal na hari, sabihin mo ang totoo. Opo. Ministro Liu, ito ba ay banta? Kung wala namang ginawa ang prinsip, walang problema. Anong banta? Wang Cheng, ano ang nakita mo? Sabihin mo, mababang tao. Pagpasok ko, nakita ko ang prinsip ng tagapagmana na nakadagan kay Binibining Liu. Noon, ang ikatlong prinsip ay sumubok humadlang, ngunit ang prinsip ng tagapagmana ay nagbanta sa kanya ng tabak para umalis. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Sana'y imbestigahan ito ng mahal na hari. Walang hiya.
Ano pa ang masasabi mo? Mahal na hari, ang prinsip ng tagapagmana ay may pagkukulang sa pag-ugali. Hindi ka dapat sa malaking responsibilidad. Pakiusap, alisin siya sa pwesto bilang tagapagmana. Upang mapanatag ang puso ng mga mamamayan. Pakiusap, alisin ang tagapagmana sa pwesto. At ibalik ang puri kay Binibining Liu. Talagang nagsisinungaling kayo ng harapan. CJ, tulad ng sinasabi ninyo, nakadagan ako kay Liruyan. Posible bang tinutulungan ko lang siya? Pahinahan ang buhangin sa mata. Nagkakamali kayo. Ano sa palagay ninyo, Ministro Liu? Impossible. Paano magsasakripisyo ng puri ang anak ko? Pasiraan ang prinsip ng tagapagmana? Ama, ayon sa batas ng taksya, ang paglalambing sa babae ay parusahan ng 30 palo. Kung talagang nilapastangan ko siya, tiyak na dahil sa kalasingan. Ngunit hindi yun sapat para matanggal ako bilang tagapagmana. Kung panggagahasa, malaki na ang kasalanan. Hindi na kailangan ng sinuman, usang loob akong magbibitiw bilang tagapagmana. Sumasang-ayon ako. Kung kalasingan lang, multa ang sapa. Ngunit kung talagang nilapastangan ng prinsip ng tagapagmana, si Binibining Liu, ako rin ay humihiling na siya'y alisin sa pwesto. Liruyan, huling tanong ko na ito sa'yo. Ako ba? Ay talagang nanghalay sa'yo. Ikaw. Nagtatanong ka pa? Parang binubudburan mo ng asin ang sugat ko. Mahal na hari. Ipagtanggol mo ako, mahal na hari. Kahit ganun. Sandali. Inamin na ni Binibining Liu na nawala ang kanyang pagkabirhen. Ano pang palusot mo, kuya? Kung nanghalay daw sila, kailangan patunayan. Tao. Patingnan ang pagkabirhen ni Binibining Liu. Itay. Pagpupugay sa mahal na hari. Ama. Si Lootong ay manggagamot ng hukbo mula sa pamilya ng mga doktor. 3 henerasyon, mahusay sa medisina, siguradong makakapagpatingin. Kung birhen pa si Binibining Liu, Mabuti. Lootong, magsimula na tayo. Opo. Ito. Ano na gagawin natin? Kung malaman na peke. Wala na tayo. Huwag mag-alala, kamahalan. May plano na ako. Teka, Ministro Liu, may problema ka na naman. mahal na hari, sa harap ng korte, hayaan ang lalaking doktor na. Patunayan ang kalinisan ng anak ko, kung may hawakan pa. Nakakatawa talaga. Pakiusap, mahal na hari, gumamit ng babaeng doktor sa palasyo. Lahat ng babaeng doktor sa palasyo ay nabayaan ko na. Litsinyan, ngayong araw, ang iyong posisyon bilang prinsip ay dapat alisin. Tama rin. Hindi ko naisip. Tao. Mahal na hari, sandali. Mahal na hari, ang paraan na gagamitin ko ay hindi karaniwan. Hindi kailangan hawakan si Binibining Liu, gamit lang itong pilak na karayom. Tusok sa pulso ni Binibining Liu, kung dugong pula ang lumabas. Patunay na malinis si Binibining Liu. Kung dugong rosas ang lumabas. Ibig sabihin, nanghalay ang kamahalan kay Binibining Liu. Kalokohan. Paano may ganitong paraan sa medisina? Paano ako magloloko sa mahal na hari? Mahaba man ito, hindi nito mapanganib ang buhay ni Binibining Liu. Tama, Ama. Kung hindi gumana ang paraan ni Lotong, hindi pa huli para maghanap ng babaeng doktor. Kung ganon, magsimula na tayo. Opo. Binibining Liu, huwag mag-alala. Hindi masakit, tusok lang ito. Huwag kang lumapit, tatay. Tulungan mo ako, tatay. Isang tusok lang, tatay, GNG, Liu, aray. Anong ginagawa mo diyan? Tulungan mo akong pigilan siya. GNG, Liu, tiisin mo na lang. Parin sa kalinisan ng kanyang kamahalan. Bitiwan mo ako. Aba, GNG, Liu, huwag kang matakot, sandali lang. Ang anak ni Minister Liu, talagang malupit ang kamay. Nagtatanggol lang naman ang munting dalaga. Kung himbing na ang tauhan ng kanyang kamahalan, kumuha na lang ng babaeng doktor. Alam na ang katotohanan, bakit kailangan pang mag-examine? Liruyan, aminin mo na ang kasalanan mo. Mali, si Li Chengjian. Ang totoo, hindi eksamin ang gusto niya. Ang gusto niya ay, Ama. Ang dalawang ito, pawang veterano sa labanan. Pero madaling napasuko ni Liruyan. Paano kung masusugpo ang isang tulad niya, iisa lang ang posibilidad? Si Li Chengfeng. Kasabwat ni Liruyan sa pagpaparatang sa akin. Li Chengfeng, nilalayon mong siraan ang Corona Prinsipe. Anong balak mo? Wang Cheng. Ikaw talaga ang hayop, nang akit kay pangatlong prinsip at kay Ruyan. Upang siraan ang Corona Prinsip, sundalo, ayon sa batas ng Dacia. Ang sinumang manira sa Corona Prinsip, ugutan, dalhin palabas, wala akong ginawa, awa ninyo, aking hari.
Wala akong ginawa, lahat ay si pangatlo. Hayop, nangahas kang siraan ang aking kuya, dalhin na. Awa ninyo, aking hari. Umalis ka na. Nasawatan na ang salarin, pakiusap patawarin ninyo kaming dalawa, kuya, sa pagkakamaling napaakit. Ang mabuting kapatid ko, isang pagkakamali lang. At lubos mong inilayo ang sarili. Akala mo ba tanga ako? Ama, Li Chengyan. Bitawan mo agad, ama, papatayin mo ba si Chengfeng? Isa lang siyang prinsipe, ako ang korona prinsipe, ang mangahas na siraan ng korona prinsipe. Ay isang paghamon, paghangad sa trono, iyon ay paghihimagsi. Suwail kang anak. Ipinagtatanggol mo ba si Li Chengfeng, ama? At hahayaan mong agawin niya ang trono ko? Nadala lang si Chengfeng ng masasamang impluensya. At ang anak ni Minister Liu, nawalan din ng dangal ngayong araw dahil sa iyo. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi sapat. Ano pa ang meron ka? Gusto kong magpakamatay si Li Chengfeng bilang paghingi ng tawad. Walang hiya. Nagsasalita ka ng ganyang kasuklam-suklam na pananalita. Gusto mong patunayan sa buong mundo ang iyong kalupitan. Magkapatid na nag-aaway, gusto mong pagtawanan ako ng buong mundo. Magkapatid na nag-aaway, kung nagtagumpay silang pagbintangan ako ngayon. Mawawalan ako ng trono at ako ang mamamatay. Alam kong mangyayari ito. Bakit hindi ako ang maunang kumilos? Kilala ang ikatlong prinsip sa kanyang kabaitan. Naniniwala ako, kapag naging prinsip siya, hindi niya pahihirapan ang iyong kamahalan. At hindi siya gaya mo na papatay sa sariling kapatid. Sumasang-ayon ako. Walang kasalanan ang ikatlong prinsip. Pakiusap imbestigahan ninyo. Sumasang-ayon ako. Malupit ang prinsip, mabait ang ikatlong prinsip. Pakiusap. Gawing prinsip ang ikatlong prinsip. Gusto niyo rin bang mamatay? Tama na. Desisyon ko na ito, Li Chengfeng. At Liu Ruyan ay walang kasalanan. Chengyan, kung magre-rebelde ka pa, alisin ko ang iyong pagiging prinsip. Salamat kuya. Iniisip ko kung paano ipapaalis sa iyo ng ama ang pagiging prinsip mo. Ikaw pala ang kumilos, tama ang ginawa mo. Kapag naging prinsip na ako, papatayin kita. CJ. Ako naman ang papatay sa'yo. Chengfeng, ikatlong kamahalan. Gintong kurbata. Ama, okay lang ako. Li Chengyan, talagang kumilos ka. Akala mo ba hindi kita kayang pausahan? Kayo po ang nagtulak sa akin ito. Ipagtanggol ang emperador. Dakpin ang walang hiya na ito. Sino ang mangahas? Ama, gusto ko lang malaman ngayon. Sa akin ba ang trono? O kay Li Chengfeng ba ito? Alam mo bang prinsip ka? Nagwawasiwas ka ng espada. Papatayin ang kapatid mo, ngayon naman itinutok mo sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Kayo po ang dapat tanungin. Nakikipagdigma ako sa labas. 12 gintong medalya ang ipinadala nyo. Sumunod ako at pagbalik, nabintangan agad pagdating sa korte. Aalisan na ako ng pagiging prinsipe. Pero nang nagkamali si Li Chengfeng, hindi niyo siya sinisi, hinayaan niyong tawagin siyang prinsipe. Ama sa aking puso. Ako pa rin ba ang prinsipe ng korona? Sagutin niyo po, mahal na ama. Li Chengyan, Mahal na ama, tawagin niyo siyang Prinsip Chengyan. huwag ninyo akong pilitin. Pilitin. Mukhang matagal nang. Gustong alisin ang aking titulo, ama. Suel, Li Chengyan. Gusto mong agawin ang trono. Panggugulo. Mahal na ama, huwag po kayong magalit. Prinsip, humingi na po kayo ng tawad sa ama. Ano ang kasalanan ko? Sa ganyang ugali, siguradong mawawalan siya ng titulo. Ano ang gagawin natin? Sa tingin ko, dapat tayong lahat sumuporta kay Prinsip Tatlo. Tama. Li Chengyan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Mahal na ama, si Prinsip Li Chengyan ay nabaliw na. Hinamon niya ang autoridad ninyo sa harap ng korte. Pakiusa. Alisan si Li Chengyan ng titulong prinsip. Huwag siya lang ang magsalita. Sino pa ang gustong alisin ang aking titulo? Sumasang-ayon ako. Walang respeto ang prinsip, mapanir. Hindi karapat-dapat sa trono.
Pakiusap, alisin ang prinsip. Pumili ng karapat-dapat. Sumasang-ayon ako. Alisin ang prinsip. Pumili ng karapat-dapat. Ministrong Zhao, ang bilis mong lumipat ng panig. Ang ginagawa ng prinsip ay tanda ng pagbagsak ng kaharian. Ang payo ko ay para sa kaligtasan ng dakilang Chia. At sa kapakanan ng libu-libo. Kung hindi susundin, magigimbal ba ang dakilang siya? Maaari. Kung kayang hatulan ang kinabukasan ng dakilang siya, hatulan mo rin kaya ang kinabukasan ko? Ang ginagawa ng prinsip ay karapat-dapat sa kamatayan. Kung mag-utos ang ama, hahatulan ko. Tapat ako sa ama. At sa dakilang Chia. Ministrong Zhao, ang galing ng pagsasalita. Kung ganyan ka rin, sa likod ng mga tao. Hindi ko naintindihan, prinsip. Ano ang ibig sabihin? Duke Ning, Ministrong Zhao, ugong ng kagawaran ng katarungan. Tumanggap ng suhol mula sa mga bilanggo may hatol na kamatayan. 8 milyon. Maaming ulit na tumulong sa mga bilanggo na magpalit ng pangalan, pumatay, at magpataw ng parusa. Karapat-dapat sa kamatayan. Dagpin, mahal na ama. Hindi po totoo yon, mahal na ama. Ako'y inosente, mahal na hari, mahal na hari. at kayong lahat. Sino ang gustong tanggalin ako bilang tagapagmana? O akala niyo wala akong ebidensya laban sa inyo? Wala akong ebidensya sa mga kasalanan niyo. Ako si Wang, matapat at malinis, hindi ako susuko sa isang malupit na hari. Wang Weizi, ikaw rin ba ay lalaban sa akin? Ang kasalanan mo ay karapat-dapat sa pagpatay sa buong angkan. Patayin ang buong angkan? Ano ang ginawa ko? Pagtutol lang sa pagiging tagapagmana ng prinsip. Papatayin ang buong pamilya? Kung ganun, kahit 10 angkan pa ang patayin, wala akong pakialam. Si Wang Weizi, Assistant Minister ng Rights, paulit-ulit na nagbenta ng mga lihim ng dakilang Chia sa mga Xiongnu, nagtaksil sa bansa. Ang krimen ay nararapat sa pagkalipol ng buong angkan. Dalhin siya palayo. Impossible. Paano nyo nalaman? Sino ang gustong tanggalin ako bilang tagapagmana? Li Chengyan. Hindi ka karapat-dapat maging tagapagmana. Si Liu Cheng ng Ministry of Rights, ng api sa mga mamamayan. Pumili sa mga dalaga na maging patutot. Kumuha ng 12 asawang pangalawa. Ang krimen ay nararapat sa Lingxi, Dagpin. Li Chengyan, hindi mo ako kayang patayin. Ang ikatlong prinsip ang tiyak na magiging emperador. Kami ay mga tapat na ministro na susuporta sa kanya. Sino pa? Ang gustong tanggalin ako bilang tagapagmana? General, ang mga gwardiya sa Xuanwu Gete ay nahuli na lahat. Sabihin sa mga kapatid, ang mga takot mamatay, maaring umalis ngayon. Ang mga hindi takot mamatay, sumama sa akin para palibutan ang palasyo. Opo. Kayong lahat ay mga tapat na ministro sa hari at sa bansa. Ano ang dapat katakutan? Tanggalin ang tagapagmana. Mabuti. Kung gayon, ako muna ang lilinis para sa mga mamamayan. Kayo-kayong mga tiwaling opisyal. Duke Ninggo, Ama. Aking ama, sa palagay ko, bagamat nagkamali ang mga ministro, sila ay mga haligi ng bansa. Ang kanilang kasalanan ay hindi nararapat sa kamatayan. Ang ginawa ng aking kuya ay tiyak na magpapalamig sa puso ng mga eskolar sa buong mundo at walang maglalakas loob na maging opisyal. Ang aking dakilang tiyak ay tiyak na mapahama. sila ay isang grupo lamang ng mga tiwaling opisyal. Mga hayop na nagsasamantala sa mga mamamayan, dapat talagang mamatay. Ano ang mali doon? Kapatid, hindi ka ba natatakot na ikaw ay pagtulungan at siraan ng mga eskolar sa buong mundo? Pagtulungan at siraan? Ang nais ko ay isang maunlad na dakilang siya at mapayapang mamamayan. Kahit isulat sa kasaysayan na upang umakyat sa kapangyarihan, pinatay ko ang sarili kong mga kapatid. Ano naman? Kahit napatayin ng aking ama at ang hari, ang posisyon ng tagapagmana, ay dapat pa rin sa akin. Alang sa posisyon ng tagapagmana, papatayin ang hari at ang sariling ama. Ang ganitong malaking paglabag at paghihimagsik ay kayang sabihin mo. Ito ay hayagan na paghihimagsik. Kung ikaw ngayon ay magpakamatay, kung gayon, ako ang maglilinis ng paligid ng hari. Kung hindi mo ito paparusahan, ako ang magiging hari killer at aakyat sa trono upang ibalik ang dakilang kinabukasan ng dakilang siya. Walang utang na loob. Paalang sa posisyon ng tagapagmana, pati ako ay gustong patayin? Ano pa ba ang hindi mo kayang kunin? Ang gusto ko ay kontrolin ang buong mundo. Ang mga hukbo. Lubhang mapangahas, Li Chengyan. Gusto mo bang pilitin ang hari na magbitiw ngayon din? Tama na. Li Chengyan, ikaw ay nagdulo sa akin ng matinding pagkabigo. Binigyan kita ng 800,000 hukbo. Ngunit ginamit mo ito upang maghimagsik. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo ay maaari kong bawiin. Huwag, mahal na hari. Tumahimik ka, mag-utos ka agad. Natanggalin si Li Chengyan bilang tagapagmana. Ibaba siya sa karaniwang mamamayan at ikulong sa piitan ng langit. Matalino ang desisyon ng hari. Mahal na hari. Ngayon, wala ka nang sinasabi. Walang utang na loob. Dapat hindi kita ginawang tagapagmana noon. Kung wala ang posisyong ito, wala ka sa sitwasyong ito ngayon. Mga gwardiya, dagpin siya. Kapatid, sa pagkakataong ito,
Tiyak na mamamatay ka. Sa inyo lang, ako ay maaaring dakpin. Kapatid, ano ang ginagawa mo? Sinabi ko na. Ngayon, kung hindi ikaw ang mamamatay, ako ang mamamatay. Kapatid, hindi mo ako pwedeng patayin. Walang utang na loob. Paalang sa posisyon ng tagapagmana. Talagang papatayin mo ang iyong sariling kapatid sa harap ng trono? Ano pang hinihintay ninyo? Gusto ba ninyong panuorin ang aking mga anak na magpatayan? Dakpin ang walang utang na loob na ito. Ulat. Mahal na hari, ang Xuanwu Gete ay napaligiran ng mga hukbo. Ano ang sinasabi mo? Li Chengfeng. Hindi mo ba laging gusto ang posisyon ng tagapagmana? Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Pumunta sa Xuanwu Gate at tayo ay magsagawa ng Xuanwu Gate Inheritance Law. Dalhin mo ang iyong mga hukbo at labanan mo ako. Ang mananalo ang magiging tagapagmana. Zhang Yi, naghihimagsik ka ba? General Zhao, ikaw ay mula sa kilalang angkan. Sumunod ka sa ikatlong prinsip. At kasama ka sa mga nagsinungaling na nag-ipon ng hukbo ang tagapagmana upang maghimagsik, hindi ba? Mukhang hindi ako nagsinungaling. Talagang naghihimagsik kayo. Zhang Yi, may oras ka pa upang sumuko. Itingnan natin kung sino ang lalabas mula sa trono, ang tagapagmana, o ang ikatlong prinsip. Ilang hukbo? Tinatanong kita, ilan? 3,000 ang nakapasok na sa lungsod. Patuloy na dumami, posibleng higit sa 100,000. 100,000? Wala na. Ang panganay na prinsip ay, talagang naghihimagsik na. Hindi iyon 10,000. Mayroong 80,000 hukbo sa hangganan. 80,000? Ginoong Liu, ano ang gagawin natin? 80,000 hukbo ito. Anong kinakabahan ninyo? Kahit 80,000 ang hukbo niya, ano naman? Ang kabisera ay may 10,000 gwardiya. Bukod pa riyan, sa Timog Silangang Baybayin, may 30,000 reserbang hukbo. Sa loob ng 3 araw, makakarating na sila sa kabisera. Higit sa lahat, nandito pa ang emperador. E paano kung pinalibutan niya ng 80,000 ang lungsod? Tama ka. Ano? Alam mo na bang wala ka nang magagawa? Bumabalik ka para humarap sa parusa? Ano sa palagay mo? Kapatid, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pagpapagalaw sa hukbo sa hangganan. Pasalakayin ang palasyo at maghimagsik. Pero huwag kang mag-alala, kung aminin mo ang kasalanan mo ngayon. Hihilingin ko kay Ama na bawasan ang parusa sa iyo. Ang sinumang matalo ang magiging rebelde. Natatakot lang ako na hindi ka makarating sa Xuanyumen. Babalikan kita at isasama kita. Tulungan mo ako, Ama. Walang hiya. Huminto ka. Ama, ano na naman ang sasabihin mo? Chenyan, utusan mo ang iyong hukbo na umatras ngayon din. Umatras? CJ, kung gayon, patayin mo si Li Chengfeng ngayon din. At ibigay sa akin ang posisyon ng prinsipe ng korona. Kung hindi, impossible. Li Chengyan, nag-utos ka ng walang pahintulot na ilipat ang hukbo sa hangganan. Alam mo ba kung gaano kalaking panganib ang idudulot nito sa dakilang Xia? Nga, paano kung talagang sumalakay ang mga Xiongnu? Diretso na sila sa gitnang kapatagan. Li Chengyan, bakit hindi ka pa umurong kung makapasok ang mga Xiongnu sa gitnang kapatagan? Ang kasalanan mo ay hindi na paghihimagsik lamang, kundi pagpapahamak sa dakilang Xia. Kapatid, huwag kang magpakalito. Isipin mo ang mga mamamayan. Li Chengyan, bakit hindi ka pa nag-utos ng pag-urong? Huwag ninyong alalahanin yon, mahal na emperador at mga kagalang-galang. Kahit bumalik ang mga Xiongnu para sumalakay, kaya ko silang labanan. Ang mahalaga ngayon ay kung sino ang magiging prinsipe ng korona. Walang hiya. Alam mo ba kung gaano karaming mamamayan ang mamamatay? Kung makapasok ang mga Xiongnu at magkagulo sa gitnang kapatagan? Ganyan lang ba ang pag-isip mo? Ang prinsip ng korona lang ba ang nasa isip mo? Alam ba ng mahal na emperador kung ano ang mangyayari sa dakilang Xia kapag naging pinuno si Li Chengfeng? Hindi mo alam. Alam ko, ang mga tiwaling opisyal ay naghahari, ang mga karaniwang tao ay puno ng bangkay. Paminsan, ang ikatlong prinsip ay maawain at nagmamahal sa mga tao. Kung siya ang mamumuno, ang ating dakilang Xia ay tiyak na magiging mapayapa at masagana, at ang lahat ng bansa ay magpupugay. Mabuti. Tingnan natin kung may kakayahan nga siya. Mahal na hari, bakit nakatayo lang kayo? Sumunod kayo. Pinapanood ninyo ba na magpatayan ang aking mga anak? Mahal na hari, Kaosong, sabihin mo, nagkamali ba talaga ako? Mahal na hari, ayo ang kataas-taasang pinuno, paano kayo magkakamali? Ngayon, paang hindi ako kataas-taasang pinuno.
Ako lang ay isang ama ng 2 anak. Mahal na hari, kayo ang anak ng langit. Dapat unahin ang kapakanan ng bansa. Chengfeng, huwag mo akong bigin. Ara na. Tingnan natin. Mukhang magbabago na talaga ang dakilang Chia. Mahal na hari, ang dakilang Chia ay sa inyo, hindi ito magbabago. Ikatlong prinsip. Kapatid, akala ko marami kang tao. Ganito lang kadami ang dala mo para magrebelde. Ha ha ha. Mahal na prinsip, kasalukuyang 3,000 ang nakasampa sa peder. Sinusubaybayan ang mga mahalagang daanan. Ang kasalukuyang narito ay 800. Ang natitirang mga sundalo ay paparating na. Kahit 800 lang, mauna tayong umatake. Kung hindi maabot na mahal na prinsip ang trono ngayong araw, walang makakalabas sa palasyo. Ikaw. Huwag mag-alala, ikatlong prinsip, ang mga gwardiya ng palasyo ay hindi maihahambing sa kanilang mga sugatang sundalo. Kuya, akala mo ba natatakot ako sa iyo sa Swanshen Gate? Si Zhao Kuo ay mula sa kilalang angkan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng itinadhana ng langit. Zhao Ko. Noong nakaraang buhay nang umupo si Li Chengfeng, ang mga Xiongnu ay sumalakay. Ito ang ipinadala niya at ang resulta. 500,000 hukbo ang napuksa. Isang walang kwentang theoretical lang. Ministro Liu, ikatlong prinsip, kasama si General Zhao, mananalo tayo. Makukuha natin ang trono ng may karapatan. Kuya, dahil determinado ka, sasabihin ko sa ngalan ng ama. Ang bansa ay sa ama pa rin. Zhao Kuo, sugod, ipadala ang aking utos. Tumigil kayong lahat. Mahal na hari, ama, mahal na hari. Ano? Li Chengyan, ngayon ay ayaw mo na ring tawaging ama? Walang ama at anak sa digmaan, mahal na hari. Ako ngayon ay ang rebelde sa inyong paningin. Mabuti, napakagandang walang ama at anak sa digmaan. Li Chengyan, ito ay kawalan ng paggalang sa hari. Liu Xiang, dito ka na lang magtalo sa akin, may lakas ka ba? Naharapin ako ng harapan. Ito, Kung talagang napakasama ko, anong isa pang kasalanan? kapatid, may oras ka pang sumuko, isang salita lang ng ama. At lahat ng kawal na ito ay susuko. Sige, sabihin mo sa ama na mag-utos. Tingnan natin kung ang mga sundalo ko ay makikinig sa akin o sa emperador. Mahal na hari, ganap nang nabaliw ang panganay na prinsip, naghihimagsik. Ipakiusap ko sa inyo, sa harap ng lahat ng kawal. At para sa kaligtasan ng mahal na hari, alisin ang kapangyarihang militar ng panganay na prinsip. Pakiusap, mag-utos po kayo. Li Chengyan, huling tanong ko na ito sa iyo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng ginagawa mo? Ama, ito na ang huling pagkakataon para sa iyo. At kayo, ibaba niyo ang armas ngayon, at walang kasalanan. Ngunit kung patuloy kayong susunod sa kapatid kong prinsip sa kanyang kalokohan, kamatayan ang kapalit, walang saysay ang pakikipag-usap sa kanila, ikatlong prinsip. Kapag nag-utos na ang mahal na hari, agad kong wawasakin ang mga rebelde. Zhang Yi at kayo. Lahat kayo ay mga bayani ng dakilang Chia. Itatanong ko sa inyo, susuko ba kayo ngayon? Zhang Yi, nating mo ang kinaroroonan mo. Dahil sa pagtitiwala at pagtataas ng mahal na hari, bakit hindi ka pa sumuko? Narinig niyo ba? Sumuko kayo ngayon at walang kasalanan. Ngunit kung magmamatigas kayo, kamatayan ang kapalit. Zhang Yi, itatanong ko sa iyo. Talaga bang susunod ka kay Li Chengyan? Sa paggulo sa palasyo at paghihimagsi, mahal na hari, hindi po ako nagugulo sa palasyo, lalong hindi naghihimagsi. Ako po, ay nais lang tumulong sa dakilang Pia, na pumili ng pinakaangkop na pinuno. Ako po, ay tumutulong lang sa panganay na prinsip, upang makita ng mahal na hari. Ang kawalan ng kakayahan ng ikatlong prinsip. Ang panganay na prinsipe ang tunay na pinipili ng lahat. Kaya, hindi ako susuko. Magulo na, magulo pa kayo. Hanggang sa mapatayan ang mga pinakamahusay na kawal ng dakilang Pia, at maganak ng dugo sa palasyo. Hanggang sa palibutan tayo ng mga Hun, sakupin ang gitnang rehiyon, at lipulin ang dinastiyang Chia. Sa huli, handa lang akong mamatay kasama ninyo. Liu Xiang, huwag kang magkunwari na makabayan at makabayan. Ano, ako na lang ang dapat mamatay, ganon? Ikaw, may karapatan ka bang magsalita ng pagmamahal sa bansa? 20 taon akong punong ministro, tumulong sa mahal na hari na mapasakop ang buong mundo. Ikaw, dahil sa posisyon ng prinsip ng korona, ginamit mo ang mga tropa sa hangganan, nag-alsa, at ganap na hinayaan ang mga mamamayan sa hangganan. Namamatay ng walang pakialam. Kailan ka naging makabayan, at kailan ka?
Nag-isip para sa dinastiyang Chia? Sige, sabihin mo. Matapos siyang umakyat sa pwesto bilang Li Chengfeng. Paano niya napigilan ang mga barbaro? Paano niya pinaalwan ang buhay ng mga tao at bakit naman ako? Di nag-alintana sa buhay ng mga tao at gumamit ng lahat ng paraan para lang sa trono. Mula nang magbinata ang ikatlong prinsip, lagi siyang gumamit ng kabutihan at kagandahang asal sa pagtalakay ng mga usapin ng Estado. Lahat ng mga opisyal na narito ay nakasaksi at nagpuri sa kanya. Ganitong kakayahan, hindi pa ba sapat upang mabuhay ng payapa ang mga tao? At sumunod ang lahat? Sa halip ikaw, panganay na prinsip, nag-ipon ng hukbo para sa sarili. Hindi pinansin ang 12 utos at naghimagsik pa. Nagpilis at Swanwugid, napakababa, walang paggalang sa pagkatao. Kung mapapasayo ang dakilang Chia, siguradong magigiba ito. Ha 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 ha. Ang ganda ng papuri ng mga opisyal, ang ganda ng pagsunod ng lahat. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, sa mata ng mga asong gubat, walang kabutihan o katwiran. Ang dahilan kung bakit nakatayo ka dito ngayon at nakikipagdebate sa akin, ay dahil ako ang nagtanggol sa hangganan laban sa 300,000 mandirigma. Kung sinunod ko ang 12 utos at binuwag ang hukbo, dapat ngayon ay nakaluhod kayong lahat sa paanan ng mga Xiongnu. Ikaw, mga walang kwentang salita, wala ng pag-asa. Kapatid, bakit hanggang ngayon, nananatili kang bulag? Ang ginagawa mo, ay tiyak na mag-iwan sa'yo ng masamang pangalan sa kasaysayan. Di ka pa susuko? Ang dakilang siya ay may prinsipe na handang mamatay para sa bansa, walang prinsipe na susuko. Sugod. Ipagtanggol ang ama. Ngayon, lapin lang si Li Chengfeng. Opo. Sao po, anong hinihintay mo? Sugod, huwag kang matakot, ikatlong prinsip, 3,000 lang sila. At kasalukuyan, wala pang 800 sa kanilang paligid. Samantalang ang aking mga gwardiya ay may 100,000. Labanan sila, ay parang huliin ang pagong sa kanyang bahay. Mag-utos, ipunin ang mga tropa mula sa kanluran, silangan, at hilagas at Swanugete. Sa loob ng isang quarter, lipulin ang mga rebelde. Opo, Kapatid, dapat naghintay ka pa. Yung 300,000 mong tropa sa hangganan. Sayang, 800 laban sa 100,000. Ako ang may kalamangan. Ngayon, mula sa suporta sa korte, hanggang sa kagamitan pandigma. Hindi ka mananalo sa akin. Aking mabuting kapatid. Sinabi mo ka at umakyat ka, sisirain mo lang ang bansa at pahirapan ng mga tao. At di ako nagkamali. Ngayon, hulaan mo. Bakit 3,000 lang ang dumating sa aking 300,000 mandirigma? Siyempre dahil maliit ang lugar sa Swanwuge, hindi ka siya ang 300,000. Itong Zhao Ku, apo nga ba talaga ni Zhao Guang? Ganitong katangahan na sagot, tunay na kasawian ng pamilya. Mukhang, kailangan ng palitan ang hipe ng mga gwardiya. Zhao Ku, noong una, inutusan ako ng prinsip na mag-alsa at kukubin ang kabisera. Nababahala ako na pagkatapos ng pagkatalong ito, wala nang pag-asa ang iyong kataas-taasang pagiging prinsip. Mukhang sobra ang aking pag-aalala. Kahit hindi 3,000, ang aking 800 ay sapat ng talunin ang iyong 10,000. Zhang Yi, ano ang ibig mong sabihin? Isa ka lang manggagawang mga ngaso. Ako'y mula sa kilalang angkan, at maliit pa lamang ay bihasa na sa mga aklat ng digmaan. Huwag ninyo akong hamakin. Inyong kamahalan, hinihiling ko na makipag-isahan sa kanya. Kung matatalo ang punong Henel sa harap ng 2 hukbo, mawawasak ang kanilang loob. Pakiusap, ama, pahintulutan ninyo ito. Bagamat hindi magaling si Zhao, oo, sa paghahanda ng hukbo. Dahil siya ay mula sa angkan ng mga general. Tiyak na walang kapantay ang kanyang tapang. Mabuti. Tumatalon ka? Ano? Ikaw na mula sa mababang uri ng mga ngaso. Tanging pagtalon lang ba ang alam mo? Kapatid na prinsip, si General Zhao ay mula sa kilalang angkan. Hindi tulad mo na. Galing sa hukbong magulo at halo-halo ang mga tao. Panganay na prinsip, kung susuko ka ngayon, baka may pagkakataon ka pa. Na magbayad para sa iyong mga kasalanan. Tumigil ka. Hindi sila karapat-dapat. Nahamakin ng mga hipokritang tulad ninyo. Ibinubuwis nila ang kanilang buhay. Upang protektahan ng kapayapaan sa hangganan ng dakilang siya. Kayo, ano ang ginawa niyo? Noong sasalakay ng mga hon, may isa ba sa inyo ang lumaban? Lahat kayo'y nanghina ang loob at ako ang tumanggap ng mabigat na responsibilidad. Binibigyan lamang ng dahilan ng kataas-taasang pagiging prinsip ang kanyang paghihimagsik. O matagal na niyang ito binalak? Liu Qiangshan, ito'y paninirang puri. Noong nilusob na malakas na hukbo ng mga Hun, walang sinuman sa korte ang nangahas na tumanggap ng responsibilidad. Ang panganay na prinsip, hindi natakot sa kamatayan, ang tumanggap nito at lumaban sa mga Hun. Ngayon, sinasabi mo na matagal ng balak ng panganay na prinsipe ang paghihimagsik. Ito'y paninirang puri. Ngayon, ang hukbo sa hangganan ay nakapaligid, at ang katotohanan ay higit na matibay kaysa sa anumang pangangatwiran. Ikaw, patuloy kang nagtatanggol sa panganay na prinsip. Baka naman, gusto mo ring maghimagsik? Ikaw, Ang tama at mali, ang tagumpay at pagkabigo, uhusgahan ng mga susunod na henerasyon. Sige na, Zhang Yi. Tapusin mo na. Hindi maaari. Paano ako matatalo ng isang mangmang na tulad mo? Dahil hindi mo alam kung para saan ka lumalaban. Iniisip mong ikaw ay mula sa kilalang angkan. Ngunit hindi ka nangahas na lumaban sa digmaan. Sa halip ay nagtago ka sa palasyo. At naging pinuno ng hukbong pangseguridad. kawangis ka ng ikatlong prinsip.
Wala kayong malasakit sa mga karaniwang tao. Ito'y paninirang puri. Ikatlong kapatid. Tapos na ang laban nila. Ang laban natin. Dapat na ring matapos. Sugurin sila. Sugurin. Huwag. Ama, iligtas ninyo ako. Ama, iligtas ninyo ako. Umalis tayo. Tapos na ang laban. Tres, nanalo ako. Oras mo nang mamatay. Ayoko mamatay. Panginoon Liu, Ama, iligtas ninyo ako. Li Chengyan, kung ibababa mo ang tabak na ito. Mula sa mga dakilang pamilya, hanggang sa mga opisyal na militar at sibil, wala nang isa man ang susuporta sa iyo. Kailangan ko ba ng suporta nila? Tama na. Li Chengyan, ako, ang emperador. Ay itatalaga ka bilang Corona Principe. Huwag po, mahal na Ama. Si Li Chengyan ay naghimagsik. Kung gagawin siyang Corona Principe, ano ang isipin ng buong mundo? Pakiusap, pag-isipan muli po. Kung itatalaga si Li Chengyan bilang Corona Principe, hindi ba matatatag ito na masamang halimbawa? Ay sino ay maaring maghimagsik? At pilitin kayo, mahal na ama, huwag ninyong payagan ito. Kayo, gusto ba ninyong masaksihan ko ang isa kong anak na lalaki na pumatay sa isa pa? Corona Principe, iligtas ninyo ako. Sa puntong ito, wala tayong magagawa kundi pumayag muna at mag-isip ng paraan mamaya. Ano? Napag-isipan na ba ng ama? Li Chengyan, ikaw pa rin ang Corona Principe. Ngunit, Pakawalan mo ang iyong nakababatang kapatid. Hindi pa sapat iyon. Chengyan ngayon, kinilala na kitang Corona Principe. Ano pa ang kulang? Baka naman, Gusto mong magpababa ako ng trono ngayon din? Hindi, ama. Natatakot ako na ngayon ka lang pumayag bukas pag nagsalita ng ilang salita si Panginoon Liu. Baka mabago na naman ang isip mo. ano ang gusto mo? Pagkatapos ng 3 araw ay ang dakilang pagdiriwang ng Mid-Autumn. Sa oras na yon, ang mga opisyal ng militar at sibil, ang mamamayan ng Daxia, at ang mga dakilang pamilya at iskolar ay magkakasama. Gusto kong sa oras na yon, ipahayag mo sa buong mundo ang pagtatalaga sa Corona Principe. At ang aking pag-akyat sa trono batay sa huling utos. Walang hiya. Gusto mong ipagsulat mo ako ng huling utos ngayon din? Ama, wala kang pagpipilian. Magsulat ka sa huling utos. Na ako ang magmamana ng trono o ako na ang mamamahala ngayon din. Mahal na ama, Ang dakilang pagdiriwang ng Mid-Autumn ay isang pambansang seremonya. Kung ipahahayag doon, wala nang pagbabalik pa. Pakiusap, pag-isipan muli po. Ako, ang emperador, ay sumasang-ayon. Nagkamali po kayo, mahal na ama. Matalino po ang pasya ninyo, mahal na ama. Salamat, ama. Sa 3 araw, hihintayin ko ang inyong pagtatalaga. Li Chengyan. Ngayon, nabigo ka sa akin. Ama, nakuha ko na ang gusto ko. Anong gusto mo? Kunin mo na lang. Walang hiya ka. Ministro Liu, ano ang gagawin natin kapag naproklama na ang paghilang? Wala na tayong pag-asa. Huwag mag-alala. Pumayag lang naman ang emperador. Ngunit ang dakilang Chia ay hindi lang sa kanya. Ito rin ay sa mga eskolar at mandarin. Kung lahat tayo ay tututol, Di ba si Li Chengyan? ay papatay sa ating lahat at saka naibalik na niya ang hukbo sa hangganan. Kung sasalakay ang mga Hun, kaya nating kontrolin. Ito ay tunay na pagtataksil. Nga, Si Li Chengyan ay may 800,000 hukbo. ano ang laban mo sa kanya? Kapag ikaw na ang naging emperador, sino ang taksil? Isang salita lang yan. Pupunta na ako sa mga Hun. Hindi na kailangan. Dumating na ang ating tiktik. Li Chengyan, masyado kang magaling, hindi ka namin kayang kontrolin. Kaya dapat kang mamatay. AMEA. Sinatang talaga, papunta sa Xwanumen. Ang mga gwardiya ay 100,000. Paano kung matalo siya? Hindi pwede. Dadalhin ko ang mga tao. Tao, Binibini, ano ang nangyayari? tawagin ang lahat ng kasambahay, sumama kayo sa akin sa Xwanumen. Mahigpit na utos ng amo, dapat kang manatili dito.
Ako at ang dakilang prinsipe ang bahala sa lahat. Kung may mangyaring masama, isasama kita agad. Hindi. Kahit mamatay, kasama ko si dakilang prinsipe. Masa. Ruer. Kagalang-galang. Hindi kita pababayaang mamatay at ako ay ligtas. Mabuti naman. Noong nakaraan, ikaw ay namatay kasama ko. Ngayon, hindi na mangyayari iyon. Kagalang-galang, kailangan ko bang umalis? Ama, Anong tinitingnan mo? Hindi naman ako tututol. Sa buong korte, ako lang ang sumusuporta sa prinsip. Ang natitira ay mga tauhan ni Prinsip Tatlo. Tayo. Ay matagal nang nasa isang bangka. Huwag kayong mag-alala, Duke. Ako lang ang mananalo. Pagkatapos ng pagpunta sa hangganan, nagbago talaga ang prinsip mula sa pagiging matigas na eskolar. Tumapang at naging determinado. Ero, at 30,000 sundalo ang umalis sa hangganan. Napapaligiran ng mga Xiongnu, nagkakagulo sa korte. Si Prinsip Tatlo at punong Ministro Liu, kung gagawa sila ng iskandalo ngayon, pagkatapos ng 3 araw, baka hindi na rin manalo ang prinsip. Duke? Hindi na maglalakas loob ang mga Xiongnu na makipag-away sa dakilang siya. Prinsep, Hindi ba't labis naman yan? Sa bawat dinastiya, madalas na nagpapanggap na sumusuko ang mga Xiongnu. hindi na yan bago. Huwag kayong mag-alala, Tio. Sa hinaharap makikita ninyo. Ama, kailangan mong ipaghiganti ako. Ngayong araw sa bulwagan, ang iyong anak na babae, muntik nang mawalan ng dangal. Naghirap ka. Hindi ko papayagan. Sina Li Chengjian at Ning Wukui. Sa dakilang piya, isa lang ang may kapangyarihang mag-utos sa lahat. Iyon ay ang emperador. At isa lang ang kayang magbigay ng proteksyon. Iyon ay ako, si punong Ministro Liu. Ipagkakatiwala ko sa inyo ang lahat. Kapag ako na ang nakaupo sa trono, si Ruyan ang magiging emperatrice. At kayo, punong Ministro Liu, ay gagawing prinsip at hari. Huwag kayong mag-alala, Prinsip Tatlo, pagkatapos ng 3 araw. Gagawin kong kasuklam-suklam si Li Chengyan sa mga tao. Ginoo, dumating na ang tao. Papasukin mo. Punong Ministro Liu, tayo ay magkaaway ng ating bansa. Wala tayong pag-usapan. Ha. Lahat ay dumating dahil sa kapakinabangan. Lahat ay umaalis dahil sa kapakinabangan. Paano kung sabihin kong ibibigay ko sa inyong bansa ang 16 na prepektura ng Yanyon? Pa sa pakikipagtulungan? Napakalaking regalo. Ano ang gusto mong gawin ko? Pagkatapos ng 3 araw, sa pagdiriwang ng Mid-Autumn, Gusto kong lumusong ang hukbo mo para pilitin ang aming emperador. Napatayin si Li Chengjian bilang parusa at umatras. at pagkatapos, kapag nakaupo na sa trono si Prinsip Tatlo, ang 16 na prepektura ng Yanyon. Ito ang inyong. Hahaha, nakakatawa. Ang mga opisyal ng Dakong Tia, talagang nakakatawa. Pa sa isang posisyon. Anumang paraan ay gagawin nila. Hahaha. Sa akin, lahat ay maaring ipagpalit. Ito ay isang negosyong napakalaki ng kita. Ama, Sumasang-ayon ako. pero bago iyon, kailangan ko ng tunay na bagay. Para sa pagmartsa ng hukbo, kailangan ng mga supply, gusto ko ng 100,000 katin. Walang problema. Hahaha. Ministro Liu, talagang mabuting tao. Magpapayo ako sa harap ng Khan. Ang ikatlong prinsip, pa sa trono, kayang magbigay ng ganitong mataas na halaga. Ang unang prinsip, baka magbigay ng mas mataas na presyo. Ministro Liu, talagang ibibigay mo ang 16 na prepektura ng Yanyon. Kapag ikaw ay nakaupo na sa trono, tayo pa rin ang magsasabi. Pero, sa mga huno lamang, baka hindi sapat. Dumating na. Ministro Liu, bakit mo ko tinawag, Hapons? Hapons ang kailangan. Sa pagdiriwang ng Mid-Autumn sa 3 araw, ang mga Hapons ay mag-alay ng mga tula at awit. At si Li Chengjian, walang masasabi. Ano ang mangyayari? Hahaha, Ministro Liu, magaling na plano, sa 3 araw. Sundin mo lang ang mga tula
at awit na inihanda ko. Laban kay Li Chengyan. Para makita ng lahat, si Li Chengyan. Walang kakayahan sa sining at digmaan, hindi karapat-dapat sa trono. Ministro, paano naman ako? Ikaw, lumapit kay Li Chengyan. Pagkatapos, patayin ang emperador. Pagkatapos ng tagumpay, sabihin na si Li Chengyan. Ang nag-utos sa iyo. Dahil si Li Chengyan, gusto niyang patayin ang hari para umakyat. Tulungan ko siyang maitatag ito sa harap ng lahat. Tatay, mayroon ka ng ganitong mga mandirigma mula noon. Bakit? Kailangan mo pa akong papuntahin para akitin si Li Chengyan. Kasalanan ko. Sa ganito, ang aking kuya ay hindi na talaga makakaupo sa trono. Ay hindi. Maaari pang mamatay sa paghati ng katawan. Hindi pa sapat ito. Mula noon, mas nakakasakit ang mga salita kaysa sa espada. Sa oras na yun, magtitipon ang mga dakilang iskolar at sabay-sabay na magpapakita ng pagtutol. Hindi lang si Li Chengyan ang gusto kong mamatay, kundi gusto ko ring maiwan siya ng walang hanggang kasiraan sa pangalan. Sabi mo pagkatapos ng 3 araw. Anong paraan pa kaya ang gagamitin ng aking mabuting kapatid? Ngayon, ang kagalang-galang ay kontrolado na ang sitwasyon sa korte. Sa palagay ko, ang pangatlong prinsip ay hindi na makakalaban pa sa kagalang-galang. Impossible. Ang kapatid kong ito, gustong-gusto akong mamatay. Siyempre alam ko, Kagalang-galang, ang 300,000 hukbo ay ganap nang nagtipon sa labas ng kabisera. Kung may anumang hindi inaasahang mangyari, Agad akong mamumuno sa hukbo at wawasakin ang palasyong ito. may sakit ka ba? Kung wawasakin mo ang palasyo, saan ako maghahari? Ang pinakamalaking pagbabago ngayon ay ang mga aksyon mo. Kailangan kitang tulungan, pumunta ka mismo sa hangganan. Tiyak na hindi ko bibigin ang misyon. Aking mabuting kapatid, anong paraan pa ang mayroon ka? Na hindi ko kayang isipin. Kagalang-galang, may isang babae sa labas na nawalan ng malay. Aking mabuting kapatid, ito ba ang paraan mo? gusto mo bang ipatawag ko ang mga tao para dalhin siya palayo? Huwag na. Ako mismo ang titingin. Hapons. Li Chengfeng. Anong laro na naman ito? Buhusan siya ng tubig para magising. Naku, ang ekspresyon ng babaeng ito, napakaakit. Kagalang-galang. Hindi. Gino, hindi ko sinasadya. Panday na naman ng kagandahan. Aking mabuting kapatid, wala ka na bang ibang plano? Aalis na ako ngayon. Huwag kang umalis. Gino, hindi na ako ulit pakiusap. Patawarin mo ako. Naku, ang ekspresyon, ang kagalang-galang, ang binatang ito. Aya pa kaya niyang pigilan? Huwag kang mag-alala. Hindi kita parurusahan. Sa halip, bibigyan pa kita ng pagkain at tirahan. Toto. Ang munting babae ay walang maibabayad sa hinaharap. Handa kong sumunod sa anumang utos ng Ginoo. Utos. Kunin mo na ang buhay ko. Gino, may usapin ako sa iyo. Mas naniniwala pa rin ako kay Third Prince. Ako rin, ang galing ni Third Prince. Tatay, ipoproklama na ng emperador ang Ginoo bilang Crown Prince. Bakit marami pa rin kumakampi kay Third Prince? Ito ang kapangyarihan ni Chancellor Liu. Kapatid, maligayang pista. Third brother. Masayang-masaya ako. Ginoo. Mahal kong kapatid, sana ngayon ay nakangiti ka pa rin mamaya. Puta, ang landi talaga. Sinadya ito ng Ginoo, huwag mong sirain ang plano niya. Opo.
Iminumungkahi kong magtagay tayo kay Chancellor Liu Sej. Ang mga dating estudyante at alipores ni Chancellor Liu ay kumakalat sa buong korte. Hindi ko lang alam kung ang aking dakilang siya ay Li o Liu ang apelyido. Huwag kang magsalita ng pabalang, Ginoo. Ang mga ministro ay dapat sumunod sa emperador, mga kasamahan. Lahat tayo ay may pusong nagmamahal sa bansa. At ayaw makakita ng mga kudeta, di ba? Sinasabi nila na kapag may bagong hari, may bagong mga tauhan, hindi ko lang alam. Kapag ako na ang naging crown prince, si Chancellor Liu ba ay magkakaroon pa rin ng mga alipores sa buong korte. Masyado kang nagmamadali, Ginoo. Ang pagiging crown prince ay hindi lang nangangailangan ng proklamasyon ng emperador. Kailangan din ng pagsang-ayon ni Duke Yansheng ng pamilya kong. Tama yan, tatay. Dati ay formalidad lang ang paghirang ng Crown Prince. Ngayon, ano ang gagawin ng Ginoo? Huwag kang mag-alala, may plano ang Ginoo. Tulungan na lang natin siya kapag may pagkakataon. Kahit salakayin siya ni Chancellor, Liu siya ng lahat ng tiwaling iskolar sa buong bansa. Dapat tayong manatiling matatag sa tabi ng Ginoo. Tignan natin kung sino sa pamilya kong ang mag-aaklas. Kapatid, ano ang ginagawa mo? Nakatingin ang buong mundo ngayon. Chenyan, ngayon ay ang dakilang pagdiriwang ng Mid-Autumn. Araw ng pagsasama-sama ng pamilya, bawal gumamit ng sandata. Ama, tinutulungan ko lang ang ilang tao na makasama ang kanilang pamilya ng mas maga. Chenyan, ipinangako ko na sa iyo ang posisyon ng crown prince. Bakit ka pa rin ganyan ang ugali? Hanggat hindi pa ipinapahayag ng ama. Hindi pa ako dahil 1 taon na ang nakalipas. Nang lumaban ako sa Northern Frontier, ipinangako rin ng ama na ibibigay sa akin ang posisyon ng Crown Prince kung hindi ako nakauwi ng maaga. Ang posisyon ng Crown Prince ay kay Li Chengfeng na sana. Galit ka pa ba sa akin? Ang kataas-taasan ay ang anak ng langit, paano ako makapangahas? Kataas-taasan, oras na. Iharap ang duke ng pagsasalin at ang kanyang mga disipulo sa korte. Kuya, magsisimula na ang palabas. Ang pamilya kong, kasama ang mga disipulo. Bumabati sa kataas-taasan. Walang anuman. Opo, salamat sa iyong kabutihan. May dumating na isa pang hamak sa nakaraang buhay. Bago ang pagbagsak ng dakilang siya sa mga kamay ni Li Chengfeng. Tumalikod itong hayop sa mga aksyong nu para mapanatili ang pamilya kong. Hayop! Kataas-taasan, nabalitaan ko na ito ay araw ng paghirang ng tagapagmana. Tama, ang bagay sa tagapagmana ay dapat masuri mo. Kataas-taasan, sa palagay ko ang lumang kasanayan ay dapat baguhin. Kalakal, ang kasanayang ito ay itinatag ng dakilang progenitor, ang Emperador Wen. Paano ito mababago ng basta-basta? Magdala ng alak. Ang dakilang siya ay ang trono ng pamilya Li. Bakit? Ang pagpili namin ng prinsipe ng korona ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng pamilya kong. Ang dakilang siya ay sa pamilya Li o sa pamilya kong. Chenyan, huwag maging bastos. Ito ang duke ng pagsasalin, ang inapo ni Confucius, iginagalang at sinasamba ng mga tao. Duke ng pagsasalin. Siya ay isang bulok na iskolar na sumusunod sa hangin. Ang mga salita ng mahal na prinsip ay naglalapastangan sa aming dakilang ninuno. Pakiusap, bawiin ang mahal na prinsip. Ang dakilang Confucius. Siyempre igagalang ko. Ngunit ikaw ang inaaway ko. Ikaw. Kataas-taasan, kung ang panganay na prinsipe ang itatalaga bilang tagapagmana ngayon, ako, si Kung Zhong, ay hindi sasang-ayon. Ang ganitong magaspang na pananalita, paghihimagsik, kawalan ng katapatan at pagsuway, ay hindi kaapat-dapat maging tagapagmana ng dakilang Chia. Bakit mali ba ang sinasabi ko? Ang mga tao ay nagsasabi. Dumadaloy ng mga emperador, bakal na pamilya ko. Ang pamilya kong ay nakaranas ng 13 dinastya. Nakayanan mong maging ministro sa 13 dinastya at hindi mo pa rin ako papayagang magsalita. Sa gayon, ang pamilya kong ay talagang naging ministro sa 13 dinastiya. At ito pa, itinalaga bilang huwaran ng katapatan at pagmamahal sa bayan, at binigyan ng titulo, Duke ng Pagsasalin. Iyon ay dahil ang mga emperador sa bawat henerasyon ay humanga sa karunungan ng aming dakilang ninuno na si Confucius, at ginawa itong patakaran ng Estado. Ang karunungan ng dakilang Confucius ay talagang walang katulad sa kasaysayan. Ngunit ikaw, anong karunungan mayroon ka? Bakit kailangan ko ng iyong pagsang-ayon? Upang maging prinsipe ng korona. Ako ay nagmana ng kaalaman ng aking mga ninuo mula sa simula, at mula pagkabata ay naging bihasa sa Analects. Nakapag-aral ng Confucianism, dalubhasa sa ritual at kabutihan. Hindi ba ito karunungan? Kaya itatanong ko sa mahal na prinsip, ano ang karunungan? Mukhang tay. Mahal na hari, dahil pinagdududahan ng inyong kamahalan ang karunungan ni Confucius. Bakit hindi na lamang pagtulungan ang dalawa upang masyahan ang lahat? Tatay, ano ang gagawin natin?
Liu Xiangshan. Matigas ang ulo mo talaga. Sige, dahil gusto ninyong maglaro. Sasabayan ko kayo hanggang dulo. Ang dakilang dinastiyang Pia ay laging pinamamahalaan ng katapatan at paggalang sa magulang. Ngunit ang inyong kamahalan ay nagdala ng mga sundalo sa labas, hindi sumunod sa utos ng hukbo, ito ay kawalan ng katapatan. Pagbalik sa korte, ninais patayin ang ikatlong prinsip at agawin ang posisyon ng prinsip ng korona, at ipinahayag pa na papatayin ang emperador at ang ama. Ito ay kawalan ng paggalang sa magulang. Kawalan ng katapatan at paggalang sa magulang. Kung ang inyong kamahalan ay akyat sa trono, paano titingin ang mga mamamayan? At paano magtitiwala ang mga mamamayan sa korteng? Abay si Confucius ang matapang, nagsasalita pa ng katapatan at paggalang sa magulang. Ang pamilya Confucius ay naglingkod sa iba't ibang dinastya, iyon ba ay katapatan at paggalang sa magulang? Kung kayo ay tapat at magalang, bakit hindi niyo sinamahan ang dating emperador? Sa kanyang kamatayan. Noong unang panahon, si Wang Cheng'en ay nag-alay ng buhay para sa bansa, isang bating. Ay kayang mag-alay ng buhay para sa bansa. Bakit ang ating Duke Yanchen ay takot? Bastos, ihinahalin tulad ako sa maruming taong iyon. Sinabi ni Confucius, ang pagiging mabuting tao ay mula sa sarili, hindi mula sa iba. Ang ibig sabihin ni Confucius ay ang lahat ay maaaring maging isang mabuting tao. Bakit sa'yo, naging may pagkakaiba ang mga tao? Sa paghahambing sa marumi, sa tingin ko ay wala kang tunay na karunungan. Ito ay pagtitipon ng pangalan at paggamit ng ninuno bilang panangga. Ito ay krimen ng panlilinlang sa emperador, ang dalin sa posisyon at parusahan ng kamatayan. Kalokohan. Ang mga inapo ni Confucius ay natural na nakaunawa sa mga salita ni Confucius. Mabuti. Kung gayon, tanungin kita, maagang narinig ang daan, sa gabi ay maaaring mamatay. Ano ang paliwanag? Ang kahulugan ng pangungusap na ito ay napakasimple. Ibig sabihin, sa umaga ay naunawaan ang katotohanan. Pagdating ng gabi, kahit mamatay, ay buong puso. Mali. Napakamali. Tatay, hindi mali ang pangungusap na ito. May malalim bang kahulugan ang inyong kamahalan? Kamahalan. Alam na ang Lichenian ay hilig sa militar kaysa sa sining. Hindi inaasahang hindi maintindihan ang pangungusap na ito. Nagmukhang katawa-tawa sa harap ng mga opisyal. Magandang pagkakataon, kamahalan. Ang paliwanag ng pangungusap na ito ay alam ng lahat, mula sa mga babae hanggang sa mga bata. Ano ang mali? Dahil sinabi ng inyong kamahalan na mali, ang punong ministro ay nais humingi ng turo. Ano ang tamang paliwanag ng salitang ito? Simple. Ang ibig sabihin ay, sa umaga, alam ko ang daang pupuntahan mo sa gabi. Maaari ka nang mamatay. Ganito ba ang paliwanag? Mahal na hari, hindi ko rin alam. Tatay, ganito ba ang paliwanag? Bakit hindi ko alam? Dahan-dahang pag-isipan. May punto ka naman ng kaunti. Kalakaran, kabastusan, ang kahalagahan, ang pagpapaliwanag sa Analects ng ganito. Ay talagang pagbaluktot at paninirang puri sa aking mga ninuno. Pakiusap, mahal na hari, bigyan ng hustisya ang aking mga ninuno. Sa tingin ko ay naninirang puri ka kay Confucius. Noon, naglibot si Confucius sa mga kaharian. Siyam na talampakan at 6 na pulgada ang taas, may 72 alagad sa ilalim ng bulwagan. Nagsulat ng Analects, ngunit inyong ipinasa bilang Analects. Kongzong, hindi mo pa ba alam ang iyong kasalanan? Impossible. Ang Analects ay pagpapaliwanag ng aking mga ninuno sa kabutihan at pagkatao. Paano ito maunawaan ng ganyan? Dahil kulang ka sa kaalaman, wala kang pinag-aralan. Ngayon, tuturuan pa kita ng dalawang pangusap. Kung ang isang gentleman ay hindi mabigat, hindi siya magiging kapitapitagan. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang isang gentleman ay hindi magpakita ng paggalang sa sarili, hindi siya magiging kapitapitagan. Kalokohan. Ikaw, Ibig sabihin, kapag nananakit ang isang gentleman, kailangan mabigat ang palo. Upang maitatag ang otoridad. Tatanungin kita ulit, kung hindi ka matuto ng etiketa, hindi ka makakatayo. Ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi ka matuto ng etiketa, hindi ka makakatayo sa mundo. Tumigil ka. Kung makikipag-usap ka ng may katwiran sa mga Xiaono, hindi ka nila sasaktan. Ibig sabihin, kung hindi mo ako rerespetuhin ng may katwiran, hahampasin kita nang hindi ka na makakatayo. Sa ganitong paraan lamang mapamamahalaan ng bansa at pamilya at mabubuhay ng matatag sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit ako, bilang prinsipe, ay hindi sumusunod sa utos ng militar sa labas. Ito ay upang sabihin sa mga Xiaono na kayang durugin ng dakilang siya. Ang kanilang pamilya at bansa. Magaling. Ang kahalagahan, napakaganda ng pangungusap na ito. Magaling. Bagamat mali ang interpretasyon. tama ang sinabi. Talagang pagpapalit ng konsepto, sophistry. Mahal na hari, ang kahalagahan ay mahilig sa digmaan ngunit walang substansya. Kapag nakaupo sa trono, iyak na magpapahirap sa mga tao at mag-aaksaya ng kayamanan, na magdudulot ng panloob at panlabas ng mga panganib sa dakilang tiya. Pakiusap, mahal na hari, ipag-utos sa kahalagahan na bawiin ang kanyang mga pahayag at pumasok sa Imperial Academy upang muling pag-aralan ang daan ng gentleman. Kayo? Ganito rin ba ang iniisip ninyo? Mahal na hari, naniniwala rin ako na ang sinabi ng kahalagahan ay lubhang katawa-tawa. Pakiusap, mag-utos ang mahal na hari na muling pag-aralan ng kahalagahan ang daan ng gentleman. Kay lakas ng loob. Hindi ka pa humihingi ng tawad kay Duke Yansheng. Si Duke Yansheng ay angkan ni Confucius. Ang kanyang mga ginagawa at sinasabi ay para sa bayan at bansa. Paano mo magagawa ang ganitong kalokohan? CJ, mukhang hindi ko kayo mapapapaniwala ngayon. Tuturuan pa kita ng isa pang pangusap.
Kapag malapit nang mamatay ang isang tao, maganda ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin ang tao. Kapag malapit nang mamatay, saka pa lamang magsasabi ng magagandang salita. Li Chenyan, ano ang balak mong gawin? Kapatid na hari, Si Duke Yansheng ay angkan ni Confucius. Papatayin mo ba siya? Mababaon sa impyerno at kamumuhian ng lahat. Huwag kang matakot, Duke Yansheng. ngayon, kami ang magtatanggol sa iyo. Ang ikatlong prinsip ang may mabuting kalooban at karapat dapat maging prinsip ng korona. Ngunit, bilang isang dakilang iskolar ng imperyo, dapat akong magsakripisyo ng buhay para magpayo. Ngayon, kahit mamatay ako rito, hindi ko hahayaang maging prinsip ng korona ang isang. Taong walang katapatan, walang dangal, at walang pagmamahal sa magulang. Mabuti. Mabuti. Isang dakilang iskolar na handang mamatay para magpayo. Siyempre naman, Kung Erlengzi, ikaw ay isa lamang. Matandang halos nasa kabaong na pinagpala lamang ng anino ni Confucius. Kaya naging taong banal. Anong karapatan mo para? Kailangan ko ba ay karapat maging prinsipyo na? Ikaw, Nag-aral ka ng buong buhay, ngunit hindi mo naintindihan ang tunay na kahulugan ng analets. Mga dilang dakilang sulat, ngunit wala kang gawa kasi kayo. O sa mga mamamayan. Gamit ang pangalang Duke Yansheng, ikaw ay nang-aabuso ng insulto at tumutulig sa aking mga gawa. ako, Tumahimik ka. Matandang hangal na hindi makapagsalita ng maayos. Matandang gago na hindi makilala ang pamilya at bansa, ikaw pa. Paglalabas ng kalokohan dito at magdedesisyon kung sino ang prinsipe ng korona. Putang ina. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Gyuro, si Kong Jong ay Duke Yansheng pa rin. Hindi ba sobra na ang ginawa mo? Hindi ba sobra na ang ginawa mo? Ang dakilang siya ay hindi nagpapataba ng mga walang silbing basura. Ano ang ibig mong sabihin? Tatlong kapatid, huwag kang magpadala sa takot dito. Ikaw, mas mababa ka pa sa basura. ikaw. Mahal na hari, ito ay talagang nakakasira sa dangal ng ating maharlika. Huwag kang magmadali, punong ministro Liu. Hindi pa ako nasisiyahan sa pagbabatikos. Baka, gusto mong maglaban tayo. Tama na. Yunuko Kao, dalhin si Kong Jong. Sa Imperial Hospital, ipagpatuloy ang piging. Basura, hindi mo kayang talunin ang isang prinsip na 20 ilang taong gulang lamang. Duke Yansheng pa? Tay. Punong Ministro Liu, ano ang gagawin natin? Walang problema. May iba pang tao. Hindi ako naniniwalang si Li Chengyan. Ay makakayanan ang lahat ngayon. Ang mga Hapons ay dapat malapit na. Ama, una kong nakita ang isang prinsipe na napakatalino. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ang salita ay paang patalim. Dapat mong bilisan. Puta, Ang kagalang-galang na prinsip ay kahanga-hanga at matalas ang dila. Ipinagbubuni ko kayo, aking Panginoon. Baka may laso nitong alak. ang Ginoo, binubuhusan ka ng alak ng magandang babae, hindi mo inumin. Gusto mo bang ikaw mismo ang pakainin kita? Rower. Ito. Ano to? Kanina pa magaling magsalita ang Ginoo. Bakit ngayon hindi na makapagsalita? O gusto mong siya ang magpakain sa iyo? Saka ka lang inom. Rower, wala, talagang wala. Nandito pa tayo sa handaan, huwag kang magulo. Opo. Ako pa pala ang nagulo. Kung hindi inumin ng Ginoo, huwag na lang uminom. Hindi ko inaasahan, ang ginoong puno ng karisma ay napasunod ni Rower. Ang mahal na hari, Ang duki ng Yansheng ay nagkaroon ng matinding galit. Walang malubhang problema. pinapagamot na ng Imperial Hospital. Chenyan o Chenyan, ilan pa bang sorpresa ang hinihintay mo sa akin? Yamang ang duki ng Yansheng ay hindi makakasali ngayon, kung gayon, ipapahayag ko na. Balita. Ang sugo ng hapon ay dumating upang magpakita ng paggalang. Dumating na naman ba? Ang isang maliit na bansa ay nakahihigi sa prinsip ng dakilang Chia. Li Chenyan, tingnan natin kung ang iyong posisyon bilang tagapagmana Ay makukuha mo pa. Ipatawag ang sugo ng hapon. Ang Hapons na si Shan Shangwei. Nakikita ang dakilang emperador ng Chia. Nakikita ang punong ministro. Ngayon, nagdala ng isang kilalang pintura mula sa Hapon bilang pagbati sa pagdiriwang ng Mid-Autumn. Hindi maganda ang intensyon ng dumating. Tatay,
Ang punong ministro na Liu baka nakipagsabuatan sa hapon. Upang matulungan ang ikatlong prinsip na umangat. Hindi siya natakot na mag-aksil sa bansa. Walang anuman, maupo. Hindi na kailangan, dakilang emperador ng Chia. Narinig ko na sa pagdiriwang ng Mid-Autumn ngayon, ang dakilang bansa ng Chia ay magtatalaga ng posisyon ng tagapagmana. Dumating ako upang masdan ang mukha ng tagapagmana. At makipagpalitan ng kaalaman. Pagkatapos ng palitan, aalis na ako. Ikaw, isang maliit na bansa, karapat-dapat bang makipagpalitan sa akin? Narinig ko na ang tagapagmana ng dakilang Pia ay isang taong bihasa sa parehong sining at armas. May isang sinaunang kasabihan sa dakilang Chia. Walang una sa sining, walang pangalawa sa armas. Ang aming hapon, bagaman hindi kasing laki ng dakilang Chia, ay may mga taong may natatanging kakayahan. Ginoo, kung hindi mo kaya, maaari namang hindi makipagpalitan. Tiyak na hindi makikipagpalitan ang dakilang Ginoo. Nga, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang ang aking kapatid na lalaki ay mas mababa kaysa sayo? Ikatlong prinsip. Ang iyong kaalaman ay matagal ko nang narinig. Ngunit ang dakilang Ginoo, hindi ko pa narinig. Kaya't nais kong makipagpalitan ng kaalaman. Maliit na bansa, nangahas kang magparatang sa prinsipeng dakila ng Dacia. Mga gwardiya, Itaboy siya. Ang prinsip ng Dacia, ganyan lang pala. Hindi na kailangan, ako na ang aalis. Sandali. Ano na naman ang pinaglalaruan mo, bunso? Palabas ba ito? Ano ba yung bundok ano ulit, yun ba? Sige, ipakita mo. Ipakita mo ang kakayahan mo. Tatay, ano ang gagawin natin? Kung wala talagang paan, ako na ang haharap sa panganib para sa inyong kamahalan. Mga tao, buksan ang pintura. tingnan ninyo, sakay ng kakaibang kabayo, hilahin ang mahabang pana, mga instrumentong piano at pipa. 8 dakilang hari, bawat isa'y nasa ibabaw. Ah, ito pala. Talagang napakadali. Ito, hindi ba sinasabi ng inyong hapon? Sumakay sa banal na kabayo, hilahin ang punong pana. Bihasa sa musika, chess, kaligrafya at pagpipinta. May 8 makapangyarihang hari. At bawat isa'y walang katulad. Nag-isang mandirigma, kayang wasakin ang aking Dacia. Ito'y talagang ganap. Hindi ko maisip. Ano ang gagawin natin? Kung hahamakin tayo ng hapon, isang maliit na bansa. Anong mukha ang may iwan sa buong kaharian ng aking Dacia? Kayabangan. Talagang kayabangan, mga ginoo. Kung ganyan ang palagay ninyo, Wala na akong magagawa. Ngunit mga ginoo, hindi ninyo masagot. Ama, ang ikatlong prinsip ay maraming alam sa literatura. Tiyak na may paraan siya. Ikatlong prinsip. Kailangan mong masagot ito. Mga ginoo, bagamat may sagot ako sa isip. Ngunit ito ay ginawa ng sugo partikular para sa aking kuya, ang corona prinsip. Kung ako ang sasagot, hindi ba't agawin ko ang ningning ng aking kuya? Kung sakaling hindi kaya ng aking kuya, maaari naman akong tumulong. Ang Dacia ay ganyan lang pala. Ang buong korte, walang nakasagot. Kahit ang panganay na prinsip, walang magawa. Mukhang mali ang napiling corona prinsip. Pangahas. Ikaw, sugo ng hapon, nangahas ka magparatang sa emperador ng Dacia. At sa magiging corona prinsip, sino ka? Gusto mo bang tulungan? Ang panganay na prinsip, ako ang duke ng Dacia. Ning Buke. Ngunit, ito'y isang hamon lamang na mababa ang uri. Duke Ning. Huwag mong isakripisyo ang iyong dekadarong reputasyon para lang sa panganay na prinsip. Liu Qiangshan, ang kinakatakot ko ay hindi ang pagkawala ng mukha, ang kinakatakot ko ay Ang pagbagsak ng aking Dacia. isang hamon lang ito. Bakit napunta sa pagbagsak ng bansa? Huwag kang magpalaganap ng takot. Liu Qiangshan. Huwag mong isipin hindi ko alam ang iniisip mo. Kung hindi masagot ng panganay na prinsip, ikaw ay Gagamit ito para takutin ang emperador. Sasabihin ang panganay na prinsip ay hindi kayang hapin ang isang maliit na islang bansa. Paano papamunuan ang ating malawak na imperyo? Pagkatapos, ang posisyon ng corona prinsip ay madaling mapupunta sa ikalawang prinsip na iyong kontrolado, walang sariling desisyon. Ni Wukwe, binibigyan kita ng mukha, hindi ba? Ang iyong mga pahiwatig, sinasabi bang ang ikatlong prinsip ay aking tautauhan? Ano naman? Pinagbibintangan mo ang prinsip. Mahal na hari, ano ang parusa sa mga salitang ito na nagpapagulo sa korte? Tama na. Duke Ning, umalis ka muna. Dahil ang sugo mula sa bundok ay gustong subukin ang prinsip ng corona. Chenyan, huwag mo akong bigin. Isang maliit na bansa, madali lang sagutin. Kunin ang tinta at panulat. Mahal na prinsip, ako ang magbabasa ng tinta. Ang kapakanan ng bansa ang pinakamahalaga. Sa tingin mo, kaya bang sagutin ng prinsip ang bugtong na ito? Mukhang mahirap.
Malinaw na handang-handa ang Hapons na ito. Maliban kung handa ka ng maaga, mahirap. Tingnan ninyo, sumakay sa kabayo, humawak ng pana. Ang huling dalawang linya ay maaring ikonekta sa unang linya. Maaari ring mag-isa, gitara at biolin, 8 hari. Bawat hari ay nasa itaas. Ito rin ay paghahati at pagbuo ng mga salita. At ang huling linya, nag-isang sundalo, nag-isang labanan. Ang buktong na ito ay malinaw na. Gustong makipagdigma sa ating dakilang Chia. Mahal na prinsip, handa na ang tinta. Mahal na prinsip, napakatuso ng buktong na ito. Bakit hindi natin sabihin sa hari, sa loob ng 1 oras? Papahanap ko sa mga tauhan ng sagot. Ayos lang, may sarili akong paraan. Dukning, tinutulungan mo ba ang dakilang prinsip o? Nagpapalipas ng oras? Kapatid, kung hindi mo kaya, ako na lang. Dahil naukol ito sa dangal ng ating dakilang Chia. Li Chengfeng, kung alam mo lang ang dangal ng ating dakilang siya, hindi mo hahayaang dumating ang Hapons na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Iniinsulto mo ako. Totoo man o hindi, mas alam mo sa sarili mo. Bakit kayo nag-away dito? Kung hindi dahil. Sa wala ka ng maisip. Liu Xiangshan, manood ka na lang. Ang buktong na ito ay inihanda ng Hanlin Academy ng mahigit 1 buwan. Bago lumabas, maintindihan mo ba agad? Kaya bang lutasin ng prinsip? Sa tingin mo, kaya bang sagutin ni Chen yan? Ang mabuting tao ay may swerte. Ang kakayahan ng prinsip ay tiyak na makakalutas nito. Masyadong malakas ang impluensya ni Cheng Feng. Lahat ng mga opisyal sa korte, ang mga dakilang iskolar sa buong bansa. Ngayon ay isa pang sugo mula sa Hapon. Hindi ko alam kung sino. Ang susunod. CJ, Maganda. Napakagandang sagot. Ang sagot ng prinsip ay pambihirang klase. Kaosong, basahin mo agad para marinig ko. Ano ba talaga ang kahangahangang pangungusap? Ang Hapons ay nagsuot ng damit ng dragon. 4 na demonyong mumu, bawat isa'y nang hahamon sa hangganan, magkakamay na huhuli. Magaling, magandang sagot, talagang perpekto. Ang sagot na ito ay nagpapahanga, nagpapalaki sa ating dakilang Chia. Maliit na bansa, mga Hapon na demonyo, kayang maging palalo. Impossible. Paano niya Li yan nasagot yon? Mas maganda pa sa handa kong sagot, natalo, imposible. Ang komite ng Hapon, bagay na bagay. Talagang maliit. Sinunggaban ang damit ng dragon. Ang ibig sabihin, mga Hapon na nagnakaw ng damit ng dragon, pero mumu pa rin. Bawat demonyo ay nahahamon sa hangganan, kamay-kamay na huli, hindi pa ibig sabihin. Mga Hapon na nanghahamon, madali lang nating puksain sila. Baka, iniinsulto ninyo ang aming Hapon, kakasuhan ko kayo. Digmaan. mabuti. Iniisip ko pa kung anong dahilan para puksain kayo pagkatapos umupo. Kung kayo mismo ang nagpakita, itanong natin. Kaya kayang patay ng 300,000 kawal ko sa baybayin. Ikaw, Ano sa tingin mo, Minister Liu? Ang sagot ko, ikumpara sa kay third brother. Maganda ba? ako. Magaling. Napakaganda ng sagot ng kamahalan, ipinakita ang dangal na malaking bansa. Lalong pinahiya ang mga Hapon, napakaganda. Hindi ko lang alam kung anong sagot ang inihanda ng third prince. Maaari bang ipakita sa lahat, para ikumpara? Ang handa kong sagot, hindi kasing ganda ng kay elder brother. Huwag na lang ipakita, baka mapahiya. Mukhang mataas ang kakayahan ng kamahalan sa panitikan. Ngayon ay nagpahanga, buong mundo ang makakaalam bukas. May papasa sa susunod na henerasyon ang magandang pangalan. Binabati kita, kamahalan, hindi ako naniniwala, gusto kong hamunin ka ulit. Sige, yung isa, kakalabas lang, sinigawan ko hanggang duguin, dinala. Gusto mo rin magdugo? AMEA, baka hindi mo masagot eh. Maliit na demonyong Hapon, naglalaro sa mga titik ng dakilang siya. Sige, atakihin mo. Ipakita mo sa akin. Makinig ka, zahang na may busog, kamay na may busog, busog na pana. Bawat palaso'y tumama. Ganito lang ba kayo? Linakahoy, karpinterong li, kahoy na inukit, busog. Bawat busog ay mahirap hilahin. Magaling. Ulang mukha ni Guan, itim na mukha ni Zhang, puting mukha ni Zilong. Bawat mukha ay nagtatanggol kay Emperor Liu. Tuso si Kao, ambisyoso si Zhu, mapanlin lang si Dongzhu. Bawat puso'y nagnanais kunin ang trono ng Han. Ito, magaling, 2 unggoy na nagsasabong sa kagubatan.
Ang munting unggoy ay nangahas na humamon sa lagari. Ang kabayong nadulas sa putikan, paano magpapahayag ang matandang hayop? Matandang hayop. Sa puntot ng inyong angkan, magtatanim ako ng puno. Ang lakas ng loob. Nang aapi sa maharlikang angkan. Sa paliguan ng inyo, magkakahalo ang isda. Sa tabang isda, hihinog ang prutas, papasok sa tiyan ko. Ang inamoy darating para magluto. Nararapa. Walang kwenta. Ano na, maliit na hapons? Ako na ang susunod. Ikaw, 3 liwanag, araw, buwan, mga bituin. 3 liwanag. Bakit hindi tama? Kanina ang yabang mo, ano ngayon? Hindi makasagot. O ayaw mo bang igalang ako? Ikaw. Ilabas, nakakahiya sa aking palasyo. Tumayo. Sandali. Tandaan, dalhin mo at iframe. Nararapa. Bunso, ang hinanap mong tao ay hindi magaling. Ikaw ay. Salawa, 10 lotus, isa lang ang kukunin ko. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Kung mahina, magsanay pa. Ikaw. Bunso, anong mga pakana mo, ipakita mo lahat. Sasagutin ko lahat. Pero kung matalo ka ulit, papatay na ako. papatay, kapatid, piyesta ng gitnang taglagas ngayon. Ano naman? Ang Minchengzu, 800 naghimagsik, ang Tang Taizong. 800 labanan sa Xuanhuge dito sa akin. May 80,000 kawal. Ikaw. Sigsh, ang pagganap ni Chengyan. Nakita ng lahat, napakagaling sa panitikan. Chengyan, nagkamali ako sa'yo. Ama, Kung nagkamali ka, ipagpatuloy ang pagbasa ng proklamasyon ng paghirang. Ngayon, huwag nang magkamali. Chengyan, ikaw. Ama, ito ang ipinangako mo. Kung babawiin mo, ako mismo ang kukuha. ang inyong kamahalan. Piyesta ng gitnang taglagas ngayon, hindi iyong Xuanwugete. Ministro Liu. Sinasabi ko kung saan ang Xuanhuge doon. Ikaw. Tama na kausong, basahin mo na. Sa kapangyarihan ng langit, ipinahahayag ng emperador. Dumating ang sugo ng mga Hun. Ang kahalikan, sa pagdating ng mga Hun, tiyak na may masamang balak. Kaya mas mabuting manalangin ka na walang gulo sa hangganan. Kapag natalo ang hukbo sa hangganan, kamatayan ang parusa sa iyo. Ministro Liu. Ito na ba ang huling baraha mo? Ang kahalikan, nagsisimula ka na namang magpahatang sa akin. Tingnan mo. Ministro Liu. Sabihin mo sa akin, itong kapatid ko. Tunay ba siyang tanga o nagkukunwari sa lahat ng bagay ay sumusunod sa iyo? Kapag siya na ang nakaupo balang araw, makikinig pa rin ba siya sa iyo? 68 taong gulang ka na, nakalipas na sa 3 panahon. Ang galing mo talaga. Ito ay lubos na paninirang puri. Paninirang puri. Huwag kang mag-alala, Ministro Liu, hindi kita papatayin. Kung papatayin kita, napakadali para sa iyo, ang inyong pamilyang Liu na kinain ang laman ng tao. Ako ay dahan-dahan. Dahan-dahang bubunutin ito. Ganoon ba? Kung gayon, gusto kong makita kung may kakayahan ang kahalikan. Zhang, huwag mong bigin ako. Ipahayag, ipahayag, dumating ang sugo ng mga Hun. Bashu, ilang araw pa lang akong wala. Naging ganito ka nakapangahas sa harap ng aming dakilang emperador ng Xia. Hindi ganito. Isang pinunong nawalan ng bansa. Ano ang dapat luhuran? Ito, ang aming kondisyon. Ano? Hinihingi pa ang 16 na lalawigan ng yanyon ng aming dakilang Xia. Bakit hindi? Ang kapal na mukha mo, Bashu. Ito ay paghamak sa banal na hari. Maaari kitang patayin ngayon din, Bashu. Bakit hindi ka lumuhod? Akala mo ba hindi kayang lipulin ng aming makapangyarihang bansa? Hahaha, ang dakilang imperyo ng Xia. 80,000 hukbo laban sa 30,000 kabalyero.
nanatili sa depensa. At dahil sa takot, tumakas ang 30,000, natira ang 50,000. Ang dakilang imperyo ng Chia na naghihintay ng kamatayan. Sa totoo lang, 3 araw na ang nakalipas, inatake ng aming hukbo, kung walang aberya, sa loob ng 3 oras. Abot na ang aming mga kabalyero ng Hun sa ilalim ng lungsod ng emperador. Ano ang dapat gawin? Magbigay ng lupa para sa kapayapaan. Isang malaking kahihiyan, hindi tama. Ang lahat ng ito ay dahil ang panganay na prinsip upang makuha ang trono. Kusang inilipat ang hukbo, dapat isuko ang panganay na prinsip upang hilingin ang pag-atras ng mga Hun. Wala pong pagkakamali ang inyong kamahalan, ipagkaloob po sana sa mga Hun ang dakilang prinsip upang mapawi ang galit ng mga Hun. Kalokohan. Nasa harap na ng pintuan ang kaaway, ngunit ang iniisip ninyo ay isuko ang dakilang prinsip para sa kapayapaan. Ano ang pinagkaiba nito sa hayop? Dufning. Hindi ba't ang lahat ng ito ay dahil sa dakilang prinsip? At saka, ang mga mamamayan ng kabisera ay may daan-daang libo. Hindi ba? Gusto mo bang masaksihan ang mga mamamayang ito na mamatay sa ilalim ng mga kabayo ng Hun? Ama, kung ayaw ng aking kuya, ako ang handang magsakripisyo para umatras ang mga Hun. Ang ikatlong prinsip ay para sa bayan at mamamayan. Hinahangaan namin kayo. Mabuti. Isa na namang magandang palabas. Ang inyong kamahalan, ang ikatlong prinsip ay handang gamitin ang kanyang buhay. Paapawiin ang kasalanang iyong nagawa. Paano mo pa nasasabi ang ganitong nakakagalit na mga salita? Ang aking nagawa. Noong ako ang nagbabantay sa hilagang hangganan. Sino ang nagudyok sa ama para maglabas ng 12 gintong utos? Pinauwi lang namin kayo sa kabisera para magulat. Hindi pa magdala ng hukbo sa kabisera. Hindi ako nagdala ng hukbo, malamang. Nakakulong na ako sa kita ngayon. Muling naghahaka-haka ang inyong kamahalan, winawalang bahala ang pagiging tao. Inyong kamahalan, ipadala po sana ang dakilang prinsip para mapawi ang digmaan ng mga Hun. Na, pagkatapos akong maipadala, ang batang ito ay maaari nang magmana ng trono ng walang hadlang. Kuya, paano mo ako mapagbibintangan ng ganito? Ginagawa ko ito para sa mga mamamayan. Kung ayaw ng aking kuya, ako ang handang mamatay. Mabuti, salamat sa iyo, bunso. Ikaw, Kapag ako na ang nakaupo, tiyak na igagawad ko sa iyo, bunso, ang titulong marangal na martir na marinal. ang inyong kamahalan, ang ikatlong prinsip ay iyong kapatid. Handa siyang mamatay pa sa iyo. Ngunit sinasabi mo pa ang ganitong mga salitang walang puso. Ikaw, Parang ako ang pumilit sa kanya. Siya mismo ang nagsabi nito. ako ay para sa mga mamamayan ng buong mundo. Hay, kaya pala magwawakas ang kaharian. Ang ikatlong prinsip ay para sa bayan at mamamayan, para sa pagkakamaling nagawa ng dakilang prinsip, ay handang mamatay. Ang dakilang prinsip, hawak pa rin ang posisyon ng tagapagmana. Nakakalungkot talaga. Walang kwenta. Sino ang nagsabi sa iyo na magwawakas ang dakilang siya? Ano ang gagawin ng inyong kamahalan? Ang mga kabayo ng Hun, malamang ay nalampasan na ang hangganan at patungo na sa kabisera. Baka naman may magandang paraan pa ang inyong kamahalan. Iligtas ang sitwasyon. Kung ang mga Han ay lulusob sa ating hangganan, talagang mahihirapan tayong pigilan. Kaya, ang aking tanong sa inyo, mahal na prinsip, ito ba ay dahil sa inyo? Di ba? At ngayon, ano ang ginagawa ninyo? Ang ikatlong prinsip ay nagmakaawa para mamatay. Wala man lang kayong pagsisisi, sa halip ay hayagang. Sinaktan ang isang ministro, ang ganitong uri ng prinsip. Talaga bang karapat dapat magmana ng trono at depensahan ang bansa? Ama, kami ay nananawagan na ipadala ang panganay na prinsip sa mga Hun upang humingi ng kapayapaan at italaga ang ikatlong prinsip bilang tagapagmana. Ito ang tanging paraan upang matiyak ang walang hanggang kasaganaan ng dakilang Chia. Sumasang-ayon ako, kakisuyo, pahintulutan ng inyong kamahalan. Kaya, mahal na prinsip, ako'y nagmamakaawa na kayo'y magsakripisyo para sa libu-libong mamamayan. Ngunit paano kung hindi sila makalampas sa ating hangganan? Noon, kahit ang 800,000 hukbo ay nahirapang manalo. Ang aking 300,000 kabalyero, 50,000 na lang ang natitira sa hangganan. Para sa mga Hun na kabalyero, ang paglusob ay napakadali. Tama, aking kapatid. Mula pa noong sinaunang panahon, ang hukbong Hun ay mabangis, kailangan ng maraming bises na bilang para talunin sila. Ganito ba talaga ang tingin nyo? Na ang mga Hun ay mas malakas kaysa sa mga lalaki ng dakilang siya? Ganito ba talaga ang tingin nyo? Na ang dakilang siya ay hindi kayang wasakin ang Fenglang Jutsu ng mga Hun? O sadyang nagtulungan na kayo para ipagkanulo ang dakilang siya? At tulungan siyang umakyat sa kapangyarihan? Impossible. Kung ako ay nakipagsabuatan sa dayuhan, bakit ko isasakripisyo ang aking sariling buhay? Mabuti. Kung gayon, ipakita mo sa akin. Kapag namatay ka, maniniwala ako. Ang panganay na prinsip, hinahayaan niyang mamatay ang ikatlong prinsip. Ano? Baka puro salita lang. Sa tingin ninyo, magagawa ba ng ikatlong prinsip? Mabuti. Ako, si Tuo Bashu, ay handang isakripisyo ang aking buhay upang mapanatili ang kaligtasan ng dakilang Chia. Ano ba ang halaga ng isang prinsip? Ang kailangan ko ay ang tagapagmana ng dakilang Chia para mamatay dito. Mukhang ako ay mamamatay na ngayon dito. Mahal na prinsip, kayo ay marangal. Kaya, pakiusap,
para sa libu-libong mamamayan ng dakilang Chia. Mamatay na kayo. Ako'y nananawagan na kayo'y magsakripisyo para sa mamamayan. Kayo, Ay hindi karapat-dapat maging mga ministro. Nasa harap na ng pinto ang kaaway, hindi ninyo alam na lumaban. sa halip ay gusto ninyong isakripisyo ang buhay ng prinsip. Ayo ay mga uod na walang dugo at buto. Dukining, hanggang sa puntong ito, iniisip mo pa ring lumaban sa labas? Alam mo ba kung ilang mamamayan ang mamamatay? Ilang mahuhusay na tao ang mawawala? Kung maaring malutas sa pamamagitan ng isang buhay lamang, bakit hindi? Ito ay usapin ng tapang, ng gulugod ng dakilang Chia. Kahit magdanak ang maaming dugo, dapat tayong lumaban hanggang sa wakas. Inyong kamahalan, si Dukining ay matanda na at nalilito. Hindi na iniisip ang buhay ng mamamayan ng dakilang Chia. Ako'y nagmumungkahi, alisin si Dukining sa pwesto at pawiin sa lalawigan upang magpahinga sa huling bahagi ng kanyang buhay. Kami ay sumasang-ayon. Ikaw, Ama, Tama na, kulang pa ba ang kahihiyan na ibinibigay sa atin ng mga Hun? Hindi pa ba sapat ang pagtawa nila sa atin? Ang lahat ng ito ay nagsimula ng ipabalik ni Li Chenyan ang mga tropa sa kabisera. si Li Chenyan na lang ang mananagot. Li Chenyan, ano pa ang masasabi mo? Matalino ang mahal na hari. Sabi ko na, hindi makakatawid ang mga hon sa hangganan. Mga kapatid, yan ang tulda ng Khan. Kapag nahuli natin siya, magiging emperador ang prinsep. Magkakaroon kayo ng gantimpala. Mga kapatid, sugod. Ara na. Prinsip, hanggang ngayon ba, nananaginip ka pa rin? Kailangan pa bang yurakan ng mga Hun ang mga katawan ng aming mamamayan? At wasakin ang Kyoto bago ka pumayag mamatay? Ama, kuya, 6 na buwan na ang nakalipas. Dinala mo ang 800,000 sundalo para bantayan ang hangganan. Walang balita ng tagumpay. Ngayon, 300,000 ang kinuha mo para paligiran ang palasyo. Tiyak na lulusob ang mga Hun sa hangganan. Li Chenyan, akala ko noon. Estratehiya lang ang pagtigil mo sa hangganan. Palamang pala kayo. Talagang duwag ang panganay na prinsip. Nga, nagsimula ka ng rebelyon. Bakit hindi mo ako patayin? Huwag mong kalimutan, noong nasa hangganan ako. Muntik ka nang mamatay sa kamay ko. Iano ngayon? Nagbago na ang sitwasyon. Noon, Nagmanman lang ako kasama ang aking maliit na grupo. Ikaw ang pumaligid. ngayon, ikaw ang napaligiran ng aking 300,000 hukbo. Kahit pa dumating ang 300,000 mong sundalo sa Kyoto. Kapag nakarating ka rito, hindi ka na makakabalik. Salita lang yan. Isa ka lang. Walang kwentang traitor. Kung ganon, wala na tayong pag-usapan ngayon. Limingzai, maghintay ka na lang sa pagbagsak ng lungsod at sumuko. Mahal na hari, para sa mamamayan, magpasya ka na. Mahal na hari, mga tauhan, hulihin siya. Sino ang mga has? Jilikehan, sa wakas nakita tayo. Zhangi, huwag mo akong patayin. Anuman ang gusto mo, ibibigay ko. Babae, kapangyarihan, kayamanan, pumili ka. Siyempre hindi kita papatayin. Prinsip, kailangan pa ang buhay mo. Salamat sa pagpapatawad, Prinsip. Pero, sa mga nakaraang taon, inagaw ninyo ang aming hangganan. At tinatay ang aming mamamayan. Isusumbong ko ito. Mga tauhan, narito, balian ang kanyang mga binti. Paikutin siya papunta sa Prinsip. Opo, Sino ang mga has? Kuya, nasa labas pa ang mga mamamayan. Hindi mo ba iniisip ang kaligtasan ng mga mamamayan? Limingzai, kung magdadalawang isip ka pa, hindi na ako ang darating. Hulihin siya! Hulihin siya! Hari, mabilis, umalis ka. Mahal na hari, kung ngayon ay kailangang patayin si hari, patayin mo na rin ako. Duking Ning, hindi ito biro. Naukol ito sa kinabukasan ng mga mamamayan. Kailangan mo bang sumunod kay Li Chenyan? At magloko? Naniniwala ako na malulutas ni hari ang banta ng mga Hun sa hangganan. Ikaw, mahal na hari, ang kapakanan ng mga mamamayan ang pinakamahalaga sa Chia. Dakpin silang lahat. Hari, mabilis, umalis ka. Ako ang sasagot sa kanila. Binibining kung mahuli si Hari ngayon. Talagang siguradong mamamatay siya. Sige, ngayon, utang na loob ko ito sa iyo, Ningru. Hari, umalis ka. Hindi lang sumuway sa utos, tatakas ka pa sa harap ko. Dapat noon pa lang, pinapatay na kita sa hangganan.
Sino ang nagsabing tataas ako? Matagal ko nang pinapunta si Zhang Yi sa hangganan. Para dalhin si Jelly dito sa harap ko. Panaginip lang iyan. Si Zhang Yi, isang hamak na mga ngaso lang, dahil sa mga tagumpay sa digmaan. Umangat sa pwesto ng pangalawang general. Anong lakas ng loob mayroon siya? Patalunin ang kaaway? Kahit ang ama ni Zhao Kuo, na si Zhao Kun noon, bahagya lang nakapagtanggol laban sa mga Hun. Si Zhang Yi, mas magaling pa ba siya kay Zhao Kun? Maiintindihan natin mamaya. Kapatid na hari, kahit gaano kagaling si Zhang Yi, harap niya ang 300,000 na kakabigong kawal. Ibinigay mo sa kanya ang hukbo. Paano kung magtaksil siya? Ang mga taga-Chia, ang bagal-bagal. Kung ayaw mong umalis, ako mismo ang papatay sa iyo. Maglakas loob ka. Hari, Huwag kang matakot. Naririnig ko, dumating na siya. Nagpapangga. Mamamatay ka. Tigil. Han. Tubashu, gusto mo bang mamatay ako? Natalo kami. Hari, hindi ko pinabayaan ang inyong utos. Natalo ang 300,000 nakakabigong kawal na mga Hun, at nahuli ang Khan. Impossible. Mga ngaso lang si Zhang Yi. Paano niya matatalo ang 300,000 nakakabigong kawal na mga Hun? Pek ito. Hindi siya ang Khan. Si Emperador Gaozu ng Han ay isang hampas lupa. Si Emperador Taizu ng Ming ay galing sa pulubi. At si unang Emperador ay isang hostage. Bakit hindi posible? General Zhang ay tunay na bayani ng bansa. Iniligtas ang Chia mula sa panganib. Ginawa ko lang ang plano ni Hari. Lahat ng papuri ay kay Hari. Si Hari ang nagplano mula sa malayo at nagtagumpay sa labanan. Nararapat siyang maging prinsip ng Chia. Bunso. Wala ka na yatang anumang paraan ngayon. Para agawin ang pagiging tagapagmana ko, di ba? Ang pagtalo sa mga Xiongnu at paghuli sa kanilang Khan, napakalaking tagumpay nito. Ano sa palagay mo, punong ministro Liu? Nararapat maging tagapagmana, magmana ng trono, mag-iwan ng pangalan sa kasaysayan, at manatiling bantog sa habang panahon. Mayroon pa bang sinumang tututol sa pagiging tagapagmana ko? Pagbati sa tagapagmanang prinsip, sa pagtalo sa mga Xiongnu at pagpatay sa mga Hapons. Mabuhay ang dakilang Pia sa pagpatay sa mga Xiongnu. Punong Ministrong Liu, may pag-asa pa, may paraan pa ako, di ba? Ang inyong kamahalan. Kumalma. Sage. Mabuti, Jelly. Ikaw ngayon. Ay wakas ay nasa kamay na ng inyong emperador. Mula nang itatag ang dakilang Chia, ang inyong mga Xiongnu ay laging nanggugulo sa aming hangganan, pumapatay sa aming mga mamamayan. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Inaamin ko ang aking kasalanan. Nais kong yalay ang lahat ng kayamanan ng aming bansa, upang masyahan ang dakilang Chia, at isasama ko ang mga natitirang tauhan ko. Aalis kami sa hilaga ng bundok lang jutsu, at hindi na kami lalampas paroon kailanman. At bibigyan ko ng mataas na titulo ang tagapagmanang prinsip ng dakilang Chia, na si Li Qianyan. Ang pangalang Makalangit na Khan. Pakiusap, inyong kamahalan, kahabagan ninyo ako. Mabuti. Dalhin siya palabas. Qianyan, anong karagdagang gantimpala ang gusto mo? Inyong kamahalan. Ibigay mo na niyo ang itinakakong posisyon ko bilang tagapagmana. Mabuti. Punong Ministrong Liu, Bunso, wala na bang pagtutol ngayon? Ang inyong kamahalan bilang tagapagmana, lubos akong naniniwala at sumasang-ayon. Mabuti. Kaosong, basahin mo na. Sa kapangyarihan ng langit, sa utos ng emperador, si Li Qianyan na may napakalaking mga nagawa. Nagmamalasaki sa mga mamamayan, mahusay sa parehong sining at digmaan, at minamahal ng inyong emperador. Ay itinalaga ngayon bilang tagapagmanang prinsip ng dakilang Chia. Ito ang utos. Salamat, inyong kamahalan. Tumayo ka. Ganito talaga ang tunggalian para sa pagiging tagapagmana. Maging mapagpasalamat ka na hindi kita pinapatay. Qianyan, nakamit mo ang napakalaking tagumpay na ito. Inom tayo ng inyong emperador. Ang inyong kamahalan, ako na po ang maglalagay. Huwag na. Natatakot akong baka may lason ng alak na ito. Walang lason. Ako po ang nagdulot ng pagdududa sa inyong kamahalan. Sinubukan ko po ang alak kanina. Medyo mapait, kaya nagdagdag ako ng kaunting asukal. Qianyan, sobra naman ang pag-ingat mo. Nakita ng inyong emperador, siya ang unang humarang sa harap mo. Upang protektahan ang iyong buhay, paano siya magbabanta sa iyo? Mabuti.
Nagkamali ako sa'yo. Kaosong, Halika, ikaw muna ang maglagay ng alak para sa inyong emperador. Ang alak na ito ay dinala ni Kaosong. Tiyak na walang problema. Salamat sa biyaya ng inyong kamahalan sa pagpapalagay ng alak. Nagkamali ba ako? Mali. Ang mahal na hari, huhuliin ang mamamatay tao. Ingat. Tawagin ang manggagamot. Ipatawag ang manggagamot. Ano ang gagawin? Patay na ang hari. Itataas ba natin ang prinsip? Hindi pa nagsasalita si Ministro Liu Asiduknin. Hintayin muna natin ang sitwasyon. Si Li Chengfeng, paano siya nangahas? Si Prinsip Li Chengyan, sa harap ng lahat, pinatay ang hari. Dapat siyang parusahan. Huliin siya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Wala bang saysay ang salita ko? Ministro Liu Shan, ano ang batayan mo? Bago naganap ito, sumisigaw na siya na papatayin niya ang hari para maghari. At ang mamamatay tao na ito ay palaging kasama niya. Hindi mo ba nakita? Kung hindi siya, sino pa? Huliin siya. Nakuha na niya ang pagiging prinsip. Bakit niya papatayin ang hari? Malinaw na paninirang puri ito. Tanungin mo si Li Chengyan. Halika. Palibutan silang lahat. Paninira po rito. Ningriu. Ngayon, nakatayo ka kasama ni Li Chengyan. Ibig sabihin, kasabot ka niya. Dapin din siya, Ministro Liu Shan. Hindi pa malinaw ang katotohanan, pero nagmamadali kang kumilos. Ikaw ang nagdala ng mamamatay tao. Ning Wukwe, kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Ama, ikaw rin ay kasabwat ni Li Chengyan. Dakpin din. Tumakas ka na, Prinsip. Ako ang magtatanggol. Pumunta sa kampo, sa labas ng lungsod. May pagkakataon pa tayo. Hindi na ako makakaalis. Hanapin mo agad si Lotong. Maaari pa siyang malitas. Tumakas ka na, Prinsip. Bilisan mo. Huli na. Hindi nila ako papatay ngayon. Siguradong parusahan nila ako sa harap ng lahat. Ang buhay ko ay nakasalalay sa'yo. Mga langgam sa aking kamay, nagpapakumbaba pa kayo. Kung ayaw ninyong umalis, huwag na kayong umalis. Palibutan siya. Hadlangan siya. Umalis ka na. Prinsip, huliin muna si Li Chengyan. Dakpin. Kapatid, Li Chengfeng, pinatay mo ang ating ama. Sana hindi ka mabuting mamatay. ako ang nanalo. Mahalaga pa ba kung sino ang pumatay sa ama? Ilagay si Li Chengyan sa piitan. Interogahin siya ng husto. Hindi ko inaasahang matatalo rin ako sa muling pagkabuhay na ito. Tatay, ano ang gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan. Ano pang pwedeng gawin, kagalang-galang? Wala akong kakayahan. Hindi kasalanan nyo. Ako ang may kasalanan sa inyo. Alam ko naman ang babae yun. Ay panlilin lang ni Li Chengfeng. Hindi ko lang inasahan na maglalaslas si Li Chengfeng sa harap ng publiko. Kagalang-galang. Rower, natatakot ka ba? Basta't kasama kita, kagalang-galang, hindi ako natatakot. Wala akong kakayahan, wala talaga. Tatay, Jupe? Huwag ganyan. May pag-asa pa tayo. Mahal kong kapatid, hindi ka ba umaasa? Ay hangin na walang kwenta? Ngayong wala ka. Ang mga sundalo sa labas ng lungsod ay paang mga buhangin. Isang utos lang mula sa akin. Mawawala na ang huling baraha mo. Li Chengfeng, huwag mong isipin na panalo ka na. Sabihin ko sa'yo, kahit na umakyat ka sa trono, ikaw lang ay isang tautauhan ni Chancellor Liu. Ano ang ipagmamalaki mo? Ano naman kung tautauhan? Si Chancellor Liu ang bahala sa mga gawain sa korte. Ako, mag-enjoy lang ako. Li Chengfeng, iniiwan mo ang mga mamamayan. Wala akong pakialam sa mga buhay ng mga mangmang. Gusto ko lang na masayang buhay araw-araw. May musika at sayawan.
Si Chancellor Liu ang bahala sa lahat para sa akin. Ikaw, Duke Ning, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Basta't dalhin mo si Ningru. At patunayan na si Li Chengyan ang pumatay sa hari, ikaw Ay mananatiling Duke. Huwag kang mangarap. Tatay, huwag. Ayaw ko. Gagawin mo akong manira sa kagalang-galang? Pwe! Chancellor Liu, ano ang tingin mo sa akin? Ako ay naging duke dahil sa aking mga serbisyo militar. Mula sa mga labanan, ay matigas ang buto ko. Para sa anak kong babae, ipagkanulo ang kagalang-galang. Impossible. Sige, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Gagawin kitang masama sa kasaysayan. Mga tao, Chancellor Liu, isulat mo. Ning Wuke, upang tulungan si Li Chengyang makuha ang trono, ay nagplano ng pagpatay sa dating emperador. Hindi ba masyadong masakit ito para sa kanya? Masakit sa ulo ng ina mo. Isulat mo. Walang binago sa isang salita. Nagpalabas ka ng utos, lagdaan ko ang selyo ng imperyo, sa 3 araw, bitayin sa tangke ng tigre. Tumakbo, Sedge. Bilis, bilis, bilis. Utos ng prinsip, kailangan mabuhay siya. Nababaliw ka ba, kuya? Ginilitan na ang league nito. Paano ko pa mabubuhay ito? Luotong, sasabihin ko sa'yo. Kapag hindi mo siya nabuhay, hindi ka na rin mabubuhay. Buhay ng prinsep ay nasa kamay mo na. Ano ibig sabihin yan? Nasaan ang prinsip? Bakit ikaw lang ang bumalik? Hindi ba kasama mo ang prinsip? Pinatay ng babaeng ito ang emperador. Si Ministro Liu Changshan. Ay pinatangan ang prinsip bilang mastermind. Nahuli ang prinsep. Ano sinabi mo? At ikaw lang ang bumalik? Nagtataksil ka ba sa prinsip? Nagtataksil ka ba? Sumama ka ba kay Ministro Liu Changshan? Ang prinsipe ang nagtanggol sa akin. Pinapasan ko siya pabalik dito. Kumakalat ka ng kasinungalingan, Zhangi. Sinabi ng prinsip na bumalik ka, bumalik ka. Hindi mo pa alam na, dapat tinapasan mo rin ang prinsip pabalik. Sinabi ng prinsip. Kung mabubuhay mo siya, ligtas ang prinsip. Sana totoo ang sinasabi mo. Ay, naghilom na ang sugat. Ang lakas ng paggaling. Ayaw mo bang buhayin? Hindi. Ayaw mabuhay ng babaeng ito. Malalim na siyang nakatulog ngayon. Kung ganito ang sitwasyon, Sa loob ng 3 araw, siguradong mamamatay siya. maliban na lang kung Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung makahanap ako ng 9 na beses na bumabalik na damo. papilitin siyang mabuhay at magising. Pero pagkatapos magising, 3 araw lang ang itatagal niya. 3 araw, sapat na yon. Saan makikita yon? Hahanapin ko na ngayon. Ano ang nagmamadali? Kung madaling hanapin yon, ako na ang hahanap. Hindi na mahanap ngayon. Ano ibig mong sabihin? Bakit hindi mahana? Baka gamot ng Diyos? Hindi naman. Ang 9 na beses na bumabalik na damo na ito ay tumutubo lamang sa Gitna ng bundok Kunlun, 100 taon bago mahinog. noong huling pagtubo nito. Pinapitas na ng dating emperador. Malamang nakatago ngayon sa imbakan ng kayamanan ng palasyo. Tao, Ano gagawin mo? May mga gwardiya ang imbakan ng kayamanan ng hari. Kung gagawa ka ng ingay, hindi ba't hahanapin ka lang nila? ano ang gagawin mo? Dinala ko ang 9 na beses na bumabalik na damo. Yunachkao, Luotong, kung talagang magagamit mo. Ang 9 na beses na bumabalik na damo para buhayin siya, masaya tayo. Pero kung hindi mo mabuhay, magiging totoo ang paghihimagsik ng panganay na prinsip. At mapuputulan din ng ulo ang lahat tayo. Ang kakayahan ko sa medisina. Ay higit pa sa 10 Imperial Hospital. Sige, ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Yunochkao, ilan pang sundalo ang natitira sa kabisera? Kung hindi mabuhay ang babaeng ito, kaya bang salakayin? General Zhang, masyado kang nagmamadali. Kung ipipilit ang pagsalakay, ang buhay ng prinsip Ay nasa kamay pa ni Chancellor Liu. Kung magkagulo, ano ang mangyayari sa Grecia? Hayan, handa na ang gamot. Lintik na lutong, epektibo ba talaga to? Anong sigaw-sigaw mo? Ako si Taishang Laojon. Mabilis lang, bubuhayin ko siya. Kailangan ng oras bago mag-epekto yung gamot. Gising na, lintik na lutong. Ang galing-galing mo. Ayos ah, tol.
Tanong ko, bakit mo pinatay ang emperador? Katao ka ba ni Chancellor Liu Shan? Gustong mamatay? Anong nangyayari? Balita ko, noong Mid-Autumn Festival 3 araw ang nakalipas, si Li Chengyan, harap-harapan niyang pinatay ang emperador. Ano? May ganoong kasuklam-suklam na tao. Pero hindi dapat. Si Crown Prince Li Chengyan. Palaging mabait sa tao at maraming nagawa sa militar. Sa kanya talaga mapupunta ang trono. O baka dahil si Chancellor Liu Shan Ay sumusuporta kay Li Chengfeng. 3 henerasyon ng Chancellor. Talagang makapangyarihan siya sa Greatia. Sayang lang, kahit gaano kabait at mabuting tao ang Crown Prince, hindi pa rin siya makakalaban. Sa wakas, nasuot ko na rin ito. Chancellor Liu, salamat sa lahat. Apag naayos na si Li Chengyan, sa atin mapupunta ang buong kaharian. Hindi, Chancellor Liu, panoorin mo na lang. Ako si Ruyan, sayang kinhal na kami titira. Salamat sa kabutihan ng emperador. Gaya pa rin ba ng nakaraan? Hindi pa rin ba magbabago? O masyado lang akong naging mabait? Sage, simulan na natin. Si Li Chengyan, panganay ng dating emperador. Sinamantala ang laban sa mga Xiongnu para palakasin ang kanyang hukbo. Hindi niya sinunod ang 10 gintong utos ng dating emperador. Ito ay kawalan ng katapatan. Pagbalik, hindi siya nagsisi. Ginawa ang lahat para makuha ang posisyon ng Crown Prince. Ito ay kawalan ng dangal. At saka pinatay niya ang dating emperador. Ito ay kawalan ng paggalang sa magulang. Ang taong walang katapatan, dangal, at paggalang sa magulang ay dapat itala sa kasaysayan. At mapahiya sa libu-libong taon. Pumatay ng emperador at ama, dapat tugutan ng ulo. Matalino ang emperador. Mga taksil na Liu Shan at Li Chengfeng. Masisira ang Greatia sa inyo. Sampalin. Tatay, Si Duque, na mahal ang mga tao tulad ng anak, hindi inaasahang magkaganito ang kalagayan. Gusto ng langit na wasakin ang Greatia. Mga mangmang, tumahimik kayo. Ningru, sa tingin ko, pag pumipili ng lalaki ang babae, kailangan matalas ang mata. Tingnan mo, tama ang hula ko. Ngayon, ako ang reyna. Ikaw, isa ka lang bilanggo. Walang hiya. Narinig ko, 3 araw na nakalipas. Sa korte, si Liu Ruyan ay nagbintang sa panganay na prinsip. Naginahasa siya, para lang maupo si Li Chengfeng. Napakababa. Murahin sila. si Liu Ruyan, kailangan pa bang sabihin? Ikaw. Mahal na hari. Ningru. Isinasaalang-alang ko ang mga nayambag ng angkan mo, Ning. Kaya bibigyan ko ang angkan mo ng huling pagkakataon. Ngayon, isumbong mo ang lahat ng kasalanan ni Li Chengyan. At takakawalan kita. Panaginip. Ako si Ningru. Mamatay man, hindi susuko. Kung ganon, ipatupad ang sentensya. Kapatid, may pagsisisi ka ba bago mamatay? Pagsisisi. Nagsisisi talaga ako. Ilang araw na nakalipas. Dapat pinatay na kita sa Xuanwu Gate. Kung ganon, humingi ka ng tawad kay Ama sa impyerno. Ipatupad. Tumigil. Paano? Paano siya nabuhay? Ang galing mo. Akala ko mamamatay na talaga ako. Salamat sa tulong ni Yunoch Kao. Naisalba namin siya. Sabihin sa lahat, sino ang pumatay sa dating emperador? Lin Xiaohui, huwag kang magsinungaling. Sabihin mo. Sino ang nag-utos? Sabihin mo, ipaglalaban kita. Pag-isipan mong mabuti. Lin Xiaohui, ipinapangako ko pagkatapos mong magsalita. Titiyakin kong mabubuhay ka ng gusto mo. Malaya at walang problema. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Walang biro. Tulad ng sinabi ko nang una kitang makilala.
Pagkain at ginhawa at ratuhin ka ng maayos. Lin Xiaohui, tingnan mong mabuti, sino talaga ang makakapagsalba sa buhay mo? Ang huling kagustuhan ng dating emperador. Si Li Chengfeng, pumatay sa emperador at nag-alsa. Hindi mapapatawad. Dakpin, Ama, Kaosong, ano ang ibig mong sabihin? Kung may mangyari sa huling kagustuhan ng dating emperador, pag nalaman ang katotohanan, maaari nang mag-utos ng hukbo upang maglitis. Nalaman ko na ang katotohanan sa loob ng hukbo. Binibining Lin, huwag matakot. Sabihin mo ng malakas. si Minister Liu. Hindi ko akalain na si Minister Liu na. Dapat mamatay ang mga taksil at rebelde. Nung bata pa ako, dinukot ako at ipinagbili sa masyon ng mga Liu. Dumanas ako ng labis na paghihirap at pagdurusa upang maging isang sandata lamang sa kanyang kamay. Ang pinakamabilis na sandata. Siya ang nag-utos sa akin na patayin si Li Mingzai upang tulungan si Li Chengfeng na umakyat sa trono. Dakpin, paano ako matatalo? Li Chengfeng, ang talo mo ay ang suporta ng bayan. Impossible. Ako ang emperador. Hindi ko inakalang matatalo ako sa kamay ng isang hamak na babae at isang yunuko. Li Chengyan, huwag mong isiping panalo ka na. Hindi lamang ako ang naghahangad sa trono ng dakilang Chia. Ikulong sa Zhaoyu at hintayin ang hatol. Mabuhay ang emperador. Dapat nang umalis ang kanyang kamahalan. Aking mabuting kuya, ako naman ang susunod.